Ang pangalang ilalabay sana sa birth form ay hindi natuloy. Sa espasyong ina, iniwan nilang blanko ang linya, inabutan ng ulan at nagmantsa ng kulay kalawang sa papel. 2 palapag ang layo, nagkataong naroon sina Arturo at Lourdes Romero, isang mag-asawang negosyante na ilang taon nang nasasaktan sa pagkabaog. Naghahatid sila ng pagkain sa charity ward tuwing anibersaryo ng kanilang kasal bilang panata. Nang mapadaan sila sa nursery, nasilaw si Lourdes sa kutis tanso at makapal na pilik ni Julian. "Huwag kang gagalaw dyan, Art. Parang hinulma siya para sa atin." Ibinulong niya habang kumakapit kay Arturo na wari nagdadalawang isip. Pinanganak si Julian sa mainit na umagang Abril 1985 sa isang maralitang kwarto ng pampublikong ospital sa Tondo na amoy disinfectant, pawis at dasal ng mga inang naroroon. Hindi man niya maalala ang unang iyak. Paulit-ulit na ikinuwento ng mga nurse na sandaling lumabas siya sa sinapupunan ay biglang dumilim ang langit at gumuhos ang buwenang buwis na ulan. Tila sinindihan ng langit ang sariling alarma upang itulap ang batang ina na umiiyak sa gilid ng kama na bitawan ng sanggol. "Hindi ko kaya," bulong ng dalagang halos menor de edad, saka iniabot ang nalilitong sanggol sa isang nakamotorsiklong fixer na kilala ng social worker. Pagkatapos ng 3 oras na konsultasyon at isang pahintulot mula sa social worker na inalok ng Romero ng maliit na donasyon para sa wing repair, naayos ang adoption papers at napirmahan ng batang ina na hindi na nagpakilala pa. Lumabas ang mag-asawa sakay ng itim na Benz, yakap ang sanggol na balot lang ng manipis na kumot. Sa loob ng mansyon nila sa New Manila, dinaglat ni Lourdes ang Hulyo ng buwan at Ann ng pangalan ni Arturo at binansagan ang bata na Julian. Sa bawat pista opisyal ay ipinapakita nila sa bisita ang litrato ng kanyang unang birthday. Ngunit kapansin-pansin na walang ni isang retrato bago iyon, walang first bath, walang larawang bagong panganak. Laging may tanong sa mata ni Julian kapag napapansin niya ang pagkukulang na iyon sa photo album. "Special miracle kakasi," sagot ni Lourdes. "Hindi mo na kailangang makita ang dugo para malaman mong minahal ka namin mula simula." Ngumiti man si Julian, may nabubuong guwang sa dibdib niya tuwing maririnig ang linyang iyon, parang bahaging nananahimik pero hindi payapa. Sa elementarya naging tampulan ng biruan ang mala-Mediterranean niyang ilong at abuhing mata. Pinsan ka ba ni Andres Bonifacio at ni Ricky Martin? Kukso ng kaklasing si Marco, isang hapon sa quadrangle. Umuusok sa hiya si Julian at kinuyom ang kamao, ngunit nagpasya na lang na magpakahusay sa klase. Nakamit niya ang unang karangalan sa lahat ng grado 2 hanggang grado 6. Bit-bit ang lihim na paniniwalang kung mapapatunayan niyang karapat-dapat siya, baka sakaling lumitaw ang kanyang tunay na ugat. Pag 10 taong gulang, habang naghahalongkat ng stapler sa study room ni Arturo, napansin niyang nakalawit sa lumang aparador ang brown envelope na may tatak ng ospital sa Tondo. Binuksan niya iyon gaya ng batang nag-uusisa sa kahon ng lihim. Doon, sa gitna ng lukot na papel, nakita niya ang orihinal na birth certificate na walang nakasulat na pangalan ng ina. Pinirmahan lang ng duty nurse. Nanginig ang kamay niya. "Bakit walang pangalan dito, ma?" Dali-dalang tanong niya pagkahapon. Natigilan si Lourdes na patingin kay Arturo saka maingat na umupo sa tabi ng anak. "Anak, hindi namin alam kung sino siya, pero sinigurado naming ligtas ka." Mahinang tugon ng ginang. Humalik si Julian sa noo ng ina, ngunit sa loob ay nagsindi ng bitsa ang pagnanais na hanapin kung sino siya, bago pa man siya naging anak ng mga Romero. Lumipas ang mga taon na parang karera ng kabayong walang pahinga. Sa LaSalle Green Hills, nagtala siya ng walang kapantay na academic record, consistent president's lister, chess varsity captain, pati lead violinist sa rondala. Kapag nagkatasalubong sila ng gwardyang si Mang Dudong, tuwing alas 7 ng umaga, kauhan na nito ang pambungad. "Abay, mataas na naman ang bag ko nito, siguradong puno ng medals." At sasagot si Julian, "Kuya Dodong, balang araw dadagdagan ko yan ng kantimpalang mas malaki, pangako." Nang magdebosyonaryo sa science fair ang proyektong solar water purifier niya,
nalathala sa Junior Science Journal at doon unang lumapit ang isang guidance counselor. Jules, ever thought of studying abroad? Parang bagay sa iyo ang Wharton. Nagliwanag ang mata niya. Inisip niyang baka roon mas marami siyang mahihimay na record search engine, mas malalawak na archive para hanapin ang ina. Bago matapos ang senior year, kinausap siya ni Arturo sa veranda. Anak, malumanay na umpisa ng ama ampon habang nakatingin sa lungsod na kumikislap. Kung may mga tanong kang hindi namin kayang sagutin, huwag kang matakot na magtanong. Hindi namin hinarang ang dokumento mo. Kailangan mo lang ng tamang panahon. Alam ko pa, sagot ni Julian, pero gusto kong sarili kong paa ang maglakad patungo ron. Sa loob-loob ni Arturo, humanga siya sa determinasyong iyon. Bagamat may bahid ng pangamba na baka masaktan ng anak sa katotohanang maaaring hindi maganda. Sa kolehiyo, tinanggap ng Wharton School ang application ni Julian bilang full scholar. Dala ang personal essay niyang nagsimula sa linyang, "I am a man born of questions, sculpted by silence, yet determined to carve answers that heal." Pagdating niya sa Philadelphia, nahulog agad siya sa estruktura ng ivy-covered halls, sa amihan ng Delaware River, at sa walang katapusang posibilidad ng databanks at public archives. Linggo-linggo siyang pumupunta sa digital genealogy section ng library. Kinakalap ang birth registries ng Maynila mula 1980 hanggat kaya ng microfilm. Sa tuwing naaabutan siya ng alas 12 ng gabi roon, sinasabayan niya ng kape at tahimik na dasal. Sino ka at nasaan ka ngayon? Bagaman abala, umani siya ng kumpiyansa sa pamamagitan ng debate club kung saan unang beses siyang tumayo at nagwika, "Identity is an economic resource. Once you know who you are, you invest better in the world." Napabilib niya ang professor na si Dr. Levinson na nag-recommend sa kanya bilang intern sa isang venture capital firm. Kaya pagsapit ng ika-26 na kaarawan, bitbit niya ang MBA, isang award sa social enterprise competition, at ang hindi namamatay na tanong. Habang nasa eroplano pauwi sa Pilipinas, nakasulat sa notebook niyang nakapatong sa kandungan, "Hanapin ang ugat, hindi para wakasan ang kwento, kundi para simulan ng bago." Lumilingon siya sa ulap sa labas ng bintana, parang naghahanap ng muka sa bawat hugis ng himaymay, at sa pusong kumakaba ay may batid na panahon na naman ng pag-uwi at paghuhukay ng nakaraan. Ang ambisyon niyang magpatayo ng kumpanyang tutulong sa maralita ay hindi lang misyon sa negosyo, kundi tulay na rin. Baka sakaling sa gitna ng mga maralitang iyon ay masilayan niya ang refleksyon ng kanyang pinagmulan. Inagtas ni Rosa Di Mahulangan ang maalikabok na kalsada ng bayan ng San Vicente, Quezon isang gabing Oktubre 1984. Karga sa dibdib ang dalawang bagay na pinakamahalaga sa kanya, isang bus ticket patungong Maynila at ang sanggol na si Nicanor na mahimbing na nakabalot sa lumang kumot. 22 taon pa lamang siya noon, payat at nanginginig. May ilang pasa sa braso na alaala ng sinturong, paulit-ulit na ibinubuhat ng amang lasinggero. "Hindi kita iiwan, anak," bulong niya sa pagitan ng hikbi, habang nakasabit sa kanyang leeg ang isang mumurahing singsing na may ukit na RDN, regalo ng karpinterong si Renato de la Nuez, ang lalaking nangakong pakaasalan siya ngunit naglaho nang makaalis ang barge na sinakyan bilang trabahador sa Samar. Yun na ang huling araw na nasilayan siya ni Rosa, kapalit ng mga pangakoy, kapirasong alahas at isang sanggol. Pagdating sa terminal ng Lucena, naglakas loob siyang pumasok sa makipot na CR. Iwinagayway ang kumot sa malamlam na bumbilya at doon hinarap ang refleksyon niyang may mga mata na puyat at walang direksyon. "Tigalang, Rosa. Sa Maynila may trabaho, may bagong simula." Hikayat niya sa sarili habang pilit pinananahimik ang paslit na biglang pumalahaw. Sumakay sila sa huling biyahe ng Filtranco, kasabay ng mga magsasakang may palde ng manok at ilan estudyanteng bitbit ang bayong ng rambutan. Sa unahan, umuugong ang radyo. Nagbabalita ng paparating na bagyong undang. Pinagmasdan ni Rosa ang malayong kidlat na kumikislap sa dagat. Hindi niya alam na kalakip ng unos ang umaambang trahedya na babago sa kaniyang buhay. 2 araw makaraan, Nobyembre 5, bumagal ang trapiko sa Taft Avenue. Lumubog sa baha ang mga sari-saring kariton at pedicab.
Tahimik na nakaupo si Rosa sa isang waiting shed, nakabalot sa plastik ang dalawa nilang damit. Sumabay sa paghampas ng ulan ang gutom sa sikmura niya. Ngunit inisip niyang mas masahol pa ang sinapit ng ilang bangkay na inanod sa estero. Gaya ng nakikita sa mga news flash sa black and white na telebisyon sa karinderyang pinagtataguan niya ng init. Humigpit ang pagkakayakap niya kay Nicanor, subalit sa hirap ng paghinga ay nakatulog siya sa idlip na walang kahit isang oras. Nagising siya sa ingay ng wangwang. Umuwad ang dalawang lalaki, naka-raincoat, may malaking payong at tinted na salamin, na kunwari nag-aalok ng libreng sakay sa evacuation center. "Ate, baka maipit yung baby mo sa baha," sabi ng isa. Napatingin si Rosa sa paligid, walang ibang pumapansanghel, kaya kumayag siyang makisilong sa ginagawang gusali na iniwang bukas. Ilang hakbang pa lang ay nabitawan siya ng kaba. Sa halip na evacuation van, isang degasolina na tricycle ang naghihintay, walang plaka. "Sandali lang po, saan niyo kami dadalhin?" tanong niya, nanginginig na. "Ligtas ka rito, ate, pero mas ligtas kung ibibigay mo muna sa amin yung bata. Baka magkasakit sa lamig," sagot ng lalaking omega ang amoy. Tinakbo ni Rosa ang hagdan, subalit nadulas siya sa kumalat na maputik na tubig baha. Napaiyak sa takot si Nicanor at sa isang iglap, sinagpang ng isang braso ang paslit. Mabilis na inihatid sa tricycle at humarurot palayo sa dilim. "Anak ko!" napasigaw siya. Halos punit ang lalamunan. Lumuhod siya sa kalsada, niyakap ang bakanteng kumot, hinampas ang basang simento at humandusay na parang bibitaw na ang hininga. Walang pulis na sumaklolo, lahat abala sa paglilikas ng sarili. At sa pinakamasaklap na yugto ng bagyo, nag-iisa si Rosa. Agad na dinurog ang pusong ina sa pagkawala ng kaniyang panganay. Sumunod na 3 buwan, inikot niya ang ospital ng Fabela, ang Department of Social Welfare, at bawat presinto sa Manila Police District. "Miss, kapag baby harvesting yan, malamang nasa probinsya na o naipadala na sa abroad," matabang na komento ng desk officer. Hindi nagpatinag si Rosa. Sumama siya sa mga parokyanong madalas maganap ng nawalang kamag-anak sa Luneta. Nag-iwan ng flyleaf na may larawan ni Nicanor. Pininturahan niya mismo ng lapis mula sa alaala. Nauubos ang barya niya sa pamasahe, ngunit hindi nawawala sa leeg ang singsing. Naghahapid iyon ng latak ng pan-asa. Ngunit ang paghahanap ay parang makinaryang kumakain ng taon. Unang Pasko sa Maynila, natulog siyang nakasiksik sa ilalim ng footbridge sa Santa Cruz. Nakapatong ang ulo sa karton ng instant noodles. "Ayaw mo bang umuwi sa probinsya?" tanong ng kaibigang si Nelia, isang barker na nooy nakatira rin sa kalsada. "Hahanapin ko muna ang anak ko, hindi ako aatras," sagot niya, nangingitim sa lamig ang daliri. Pagdating ng Pebrero, sumali siya sa paglalabada sa Sampaloc. Umaasang makakilala roon ng kontak na pwedeng tumunton sa mga sindikatong kumukuha ng sanggol. Ngunit binayaran lang siya ng 10 piso kada batya at inabutan ng panis na tinapa. Unti-unting nauupos ang laman ng katawan, samantalang lumalaki ang hukay ng pag-asa. Lumipas ang unang dekada. Ang bagyong undang ay napalitan ng mga pangalan, Rosing, Reming, Ondoy, na nagpadami ng basurang kaniyang pinaghahanguan. Pinambili niya ng kariton ang huli niyang ipon. Doon niya siniksik ang mga natitirang damit, ilang lumang larawan ng sarili, nakuha nung dalagita pa, at isang rosaryong kupas. Kapag sumasapit ang Miyerkules, dinadala niya ang kariton sa simbahan ng Baklaran. Lumuluhod sa gilid habang nakasulat sa kandilang inilalagay, "Panginoon, ibalik mo si Nicanor sa akin kahit sa panaginip." Ang ilang nanonood ay napapailing. Akala'y baliw ang babae. Ngunit kapwa niya basurero ang minsang lumapit at nag-abot ng pandesal. "Pag may nasagap ako sa pier, itatawag ko," wika ng lalaking tinawag na Lino. "Salamat kuya, kahit alam kong malabo." Sa ikalawang dekada ng kanyang paghahanap, itinamo ni Rosa ang mga peklat na pasalubong ng kalsada. Hiwa sa tuhod ng masaga-asaan ng Koreano na nagmamadali sa Burgos. Pilas sa balikat sa away ng mga nag-aagawan sa plastik na bote. Ubo na hindi gumagaling sa usok ng lumang gulong na sinusunog tuwing gabi. Subalit hindi na kailanman ibinenta ang singsing, kahit may mga ngalakal na nag-alok ng 200 piso. "Souvenir raw yan ng Amerikano," anila. "Hindi ito for sale," sagot niya, mahigpit na nakapulupot sa kwentas. Sa bawat hinampas na basura,
Naroon siyang may pagmamadalit pag-asang baka ang sunod na sako ay maglalaman ng dokumento, litrato o kahit anong bakas ng sindikatong kumuha sa anak niya. 30 taon matapos ang bagyo, umaga ng Enero 2015, natauhan siyang inuubo ng dugo. Nakadaplis ang sikmura sa gulong ng truck na sumalpok sa kanyang tumpok ng karton sa Baseco. Dinala siya sa barangay clinic, ngunit kulang ang kagamitan. Kaya tinakpan lang ng tela ang sugat at pinayuhang magpahinga. Sa paghihintay sa bangkito, nilapirot niyang singsing, kinindat ng tuluyang pagod ang kanyang paningin at nagpaikot-ikot sa isip niya ang tanong, buhay pa kaya si Nicanor? Mistulang pumaligtad ang daigdig niyang puno ng ingay, sapagkat naramdaman niyang nilamon ng katahimikan ang huling hibla ng pag-asa. Ngunit sa mismong araw ding iyon, may estrangherong lumapit. Isang volunteer na nagsusurvey ng homeless. Nagtanong kung interesado siyang magpalista para sa libreng check-up. Libre po ba talaga, hiha? Mahina niyang sabi. Opo, Nay. Sa coastal cleanup po, kukuha sila ng medical mission bukas. Sagot ng dalaga. Yumuko si Rosa, pinagbag ang maruming blouse, at sa unang pagkakataong makalipas ang ilang taon, tiniklop ang malapad na karton ng higaan. Pumayag siyang sumama, bitbit ang kaniyang kariton at ang singsing ng mga alaala. Sa ilalim ng nagbabadyang ulap ng Pebrero, ipinangako niya sa sarili, kung hindi ko man makita si Nicanor, hihilingin ko sa Diyos na huwag niya hayaang may ibang inang magdusa ng ganito. Lumakad siya papalayo sa tambakan, dala ang kariton ng nakaraan, ngunit bahagyang magaan ang hakbang, hindi dahil sa katiyakan na matutupad ang pangarap, kundi dahil sa upos ng paniniwalang sa bawat pagsubok na kinaya niya, malapit na ring magbukas ang pintong inaantay ng kaniyang puso. 26 na si Julian nang muling lumapag sa NAIA, isang maaraw na umaga ng Hunyo 2011, kasunod ng 8 taon sa Estados Unidos na parabang isang mahabang buntong hiningang, ngayon pa lang niya bitawan. Hindi na siya top student lang. Dala niya ang Ad Astra Holdings, isang venture capital fund na pinondohan ng 3 Silicon Valley Angels, 2 European Family Office, at sarili niyang ipon, lahat na kumbinsi niya sa pitch na ang susunod na frontier ng investments ay di lang tech, kundi dignidad. Pagbukas ng pinto ng itim na SUV, pumara siya saglit, ninamnam ang amoy ng Jet A1 at umuusok na aspalto, at bumulong, Manila, let's build something better than memories. Unang agenda niya ang pagbisita sa malawak na patlang ng Nueva Ecija, na dating tinaniman ng sibuyas, ngunit ngayoy kupas at bitak-bitak dahil sa taginit. Nakasalubong niya roon si Mayor Corbero na pawisang nakatayo sa lilim ng balimbing tree. Engineer Romero, totoo bang papalitan niyo to ng solar farm? Tanong ng opisyal, halos di makapaniwala. Hindi lang papalitan, Mayor. Gagawin nating pinakamalaki sa Southeast Asia, 28 megawatts sa loob ng 2 taon, sagot ni Julian. Habang nakapamaywang, nakatitig sa abot tanaw na parang nakikita na niya ang kinang ng panel na kakarga sa liwanag ng araw. Sa tabi ang project manager na si Anika Uy ay tahimik na naglilista ng target dates. Land leveling ngayong Agosto, peeling ground screw ngayong Setyembre, commissioning sa Q4 2013, mga salitang dati naririnig lang ng magsasaka sa telebisyon. Ngayon ay nakaukit sa blueprint ng kanilang bayan. Makalipas ang 6 na buwan, tinipon ng Ad Astra ang media sa isang portable stage gitna ng taniman upang ilunsad ang groundbreaking. Kumakaway sa harap ng kamera si Julian, nakasuot ng helmet at simpleng polo. Sir, sigaw ng reporter na si Liza Santillan, itinaas ang mikropono. Phil Italian billionaire ka raw, adopted at ngayoy uuwi para tulungan ang maralita. Ano ang nagtulak sa'yo? Ngumiti siya ng payapa, ngunit kumakatok sa dibdib ang tahimik na misteryo ng sariling pinagmulan. I owe the Philippines more than an origin story, sagot niya. I owe it opportunities. Pinindot niya ang button ng ceremonial excavator. Nagsimula ang paghuhukay ng unang pundasyon, sabay lipad ng drone camera na nag-stream ng live sa social media. Kinabukasan, puno ng headline ng broadsheet, Adopted Solar Prince Returns. Puso sa renewables, bolsa sa bilyon. Sa loob ng ilang linggo, uminit ang search bar sa Google Trends. Who is Julian Romero's real mother?
Habang nagmamadali ang construction team mag-ayos ng perimeter, si Julian naman ay abala sa pagtayo ng Ad Astra Community Kitchens sa karatig baryo ng Palayan. Boss, bakit natin inuuna tong kantina bago patapos ang planta? Usisa ng kontraktor. Kasi dapat unang gumaan ang tiyan bago ko hingin ng tiwala, sagot niya. Sabay abot ng timetable para sa feeding program. Ngunit sa bawat outreach, mobile clinic sa Bulacan, scholarship orientation sa Pasig, napapadako ang tingin niya sa mukha ng mga naulilang bata. Mga inang dumadagsa para sa libreng vitamin syrup. Palihim niyang inihahambing ang bawat natangkusang sumisilip sa kaniya. Posibleng kawangis ba niya? Huwag kang magalala, lagi niyang paalala sa sarili. Bawat proyekto'y hakbang papalapit sa iyong mga ugat. Samantala, sa Makati, nakaupo sa leather chair si Victor Belmonte, nakatingin sa malaking TV monitor kung saan sunod-sunod ang feature kay Julian sa cable news. Isang linggong wall-to-wall coverage, iritadong sabi niya sa kausap na PR head. Tell Forbes Asia he's a fluke. Renewable? CSR? Nice show. Pero let's see if he survives an IPO. Ilang oras makalipas, lumabas sa business site na pinopondohan ni Belmonte ang op-ed na may pamagat na Solar Messiah or Marketing Mirage. Tila sermon iyon na naguudyok sa publiko na mag-ingat sa bagong banyagang nagbebenta ng pangarap. Hindi naman natakot ang Ad Astra board, ngunit nagkaroon sila ng emergency meeting isang Biyernes ng gabi. Jules, bungad ng CFO, tumaas ang social engagement mo. Good! Pero maingay ang mga troll farm ni Belmonte tungkol sa adoption angle. Maaari bang isapubliko natin ang bahagi ng personal file mo para matapos ang haka-haka? Tumango si Julian, ngunit naglabas ng tahimik na puntong hininga. My story is unfinished, sagot niya. Maglalabas tayo ng official statement, ngunit hindi tatapos dyan. I'm also using private investigators to verify hospital ledgers from 1985. Nagkatinginan ang board, parang sabay na nasurpresa at humanga. Just make sure it doesn't distract us from the Nueva Ecija timeline. Giit ng operations head. I promise, hindi. Sa likod ng engrandeng opisina sa Bonifacio Global City, may pribadong silid-aklatan si Julian na nalalatagan ng salansan ng mga lumang folder. Tuwing humuhupa ang ingay ng lungsod sa hating gabi, pinipihit niya ang desk lamp. Inaayos ang birth registries ng 3 ospital sa Maynila, Fabela, Tondo General at Metropolitan. Tiniklop niya ang manggas, dumukot ng magnifying glass, tinutukoy ang bawat baby boy Romero, baby Doe o kahit sinong ipinanganak Abril hanggang Hunyo 1985 na may no mother listed. Pinapapila niya ang spreadsheets, case numbers, attending nurse, serial ng infant bracelet. Sa tabi ng monitor nakapaskil ang post-it. Find cross-reference with adoption docket. Tuwing mapapagawi siya sa pangalan ng nurse na si Ernestina Cruz o Dr. Ernesto B., kumakabog ang puso niya. Ngunit lagi ring nauuwi sa red pen mark na incomplete data. Sa gilid ng mesa nakasalansan ang kape na nakalimutan ng inumin. At sa maliit na speaker, umiikot ang classical playlist na ginamit niyang pampakalma noong thesis day sa Wharton. Isang madaling araw, dumating si Anika Uy dala ang progress report ng planta. Boss, 23% completion. On track. Masigla niyang balita. Pero bakit ikaw na lang mag-isa rito? Umupo siya sa katapat na silya, inilapag ang papel at nakita ang gusot sa noo ni Julian. Naghahanap ako ng isang pirasong kasagutan, ani niya. Pinisil ang gilid ng dokumento. Bilang isang inhinyero, sanay akong makita ang kabuuan sa blueprint. Pero sa buhay ko, may utas na hindi ko masukatan. Sagot ni Anika, blueprints change kapag walang tamang materyales. Minsan, hinahanap mo sa drawing board ang sagot, pero nasa field pala. Ngumiti si Julian, ibinalik ang tingin sa spreadsheet. Baka nga, bulong niya. Baka nasa field. Sumapit ang Disyembre 2011, muling sumabog sa social media ang #SolarHope nang mag-announce ang foundation niyang hanapin ang nanay ng back-to-school kit drive sa Smoky Mountain. Ilang influencer ang nag-live vlog habang nagbubuhat si Julian ng kahon ng tsinelas, pambura at armload ng bitamina. Sa isang gilid, sinalubong siya ni Sister Cecilia, madre ng Don Bosco Orphanage. Mr. Romero, 25 bata rito ang born 1985.
Pero sorry, may data privacy. Maamo ang tinig ng mongha subalit kulang ang resources nila. Understand, sister. Tugon niya, nag-abot ng donasyon. Kahit konting lead ay malaki na. Sa harap ng kamera, patuloy siyang nakangiti. Ngunit sa likod ng building, hinipo niya ang dibdib na parang inaapoy. Sa kaba. Kailan pa niya sasalubungin ang sariling anino? Isang araw, nakatanggap siya ng registered mail. Invitation sa charity gala ng Belmonte Corporation. Nakalagay sa sulok ng Cobre Cuertas ang linyang A Fundraising for Orphans of Typhoon Provider. Napangiti si Julian, naunawaan ang tusong laro ng karibal. Kukunin ni Victor ang spotlight ng orphans para ikabig ang sariling agenda. So be it, anya, itinupi ang imbitasyon at itinanim sa bulsa. Hindi siya natatakot sa laro ng publisidad. Mas mahalaga sa kanya ang laman kaysa takip. Sa pagtatapos ng taon, dumalo siya sa Christmas lighting ng construction site. Sandaling ipinarada ang 5 talampakang parol na gawa sa recycled polycarbonate mula sa mismong scrap ng solar panel cut-offs. Nagsigawan ang mga bata ng baryo at si Julian, nakatayo sa sementong di patuyo, ay sandaling nakalimot na may sugat ang nakaraan. Kuya Julian, sigaw ng batang si Apple, hinila ang pantalon niya. Pagbukas na yung solar, magkakahulugan po ba na di na brownout si Lola? Yumuko si Julian, pinatakbo ang kamay sa buhok ng bata. Oo, Apple, at pag malkuryente na kayo, babalik ako rito para mag-uro ng paggamit ng computer. Kumislap ang mga matang musmos at sa lumang diwa ng pagtatanong, ang parehong tanong na baon-baon ni Julian mula pagkabata, nakita niya ang sariling nagtatagumpay. Nagbibigay siya ng sagot na siguradong aabot sa madalas puntiryang puso. Ngunit sa bawat pag-uwing gabi, sinusundan siya ng tunog ng printer na naglalabas ng birth log. Parang walang katapusang litanya ng hindi kilalang apelyedo. Hindi mo ba tatapusin muna ang IPO deck? Tanong ng COO isang gabi sa telepono. Sagot ni Julian habang nagsusulat ng panibagong query kay City Hall. Kapag natapos ko to, mas magiging buo ang presentasyon ko, pati ang sarili kong pagkatao. Hindi ako lalapit sa merkado ng may butas sa pagiging ako. Sa malalim na buntong hininga, kinatay niya ang desk lamp. Sa labas, ang city skyline ay kumikislap. Tila nagsasabing malawak pa ang daang tatahakin para sa enerhiya, para sa mga bata, at para sa isang pusong sabik umangkin sa kaniyang tunay na ugat. Nang dumating ang mobile clinic sa tabing baybaying evacuation site, isang tanghaling maalinsangan ng Pebrero 2015, isa si Rosa sa mga unang pumila, dala ang kaunting lakas na naiwan sa kanyang payat na katawan. Pinunasan siya ng voluntaryong si Nurse Mika bago kabitan ng stethoscope. Nay, huminga po ng malalim. Sumunod si Rosa, ngunit sa bawat hinga ay may naririnig ang nurse na mahinang lagitik, para bang nilalamuos na papel sa loob ng dibdib. Makaraan ang ilang minuto, isinulat ni Mika sa chart, suspected COPD, mild emphysema. Lumapit ang doktor at mariing sinabi, kailangan niyong uminom ng maintenance inhaler, iwasan ang alikabok, at kung pwede, tigilan ang pamamasura. Napangiti si Rosa, durog ang pag-asa. Dok, inhaler? 500 yan sa botika? Ang budget ko po sa isang linggo 20 pesos lang, pakli niya. Hawak pa rin ang kariton na parang huling barko ng kaligtasan. Inabot sa kanya ang reseta at pamphlet ng PhilHealth. Ngunit wala siyang pambayad kahit sa pinakasimpleng premium. Umiling ang doktor, walang magawa. Iniuwi ni Rosa ang papel at itinupi hanggang maging kapirasong basahan sa bulsa. Sa gabing iyon, tinulak niya ang kariton pabalik sa tirahang nasa ilalim ng riles ng PNR sa Stamesa. Sa liwanag ng nagdaraan na tren, makikitang kinulayan na ng kalawang ang matitigas na tornilyo na dati bagong pintura pa nang una niya itong sinilungan. Sa loob sumalampak ang isang pares ng lumang banig na nagsisilbing higaan at sa ibaba, ilang plastic bottle na kanyang inaanod sa ilog kinaumagahan para ipagbili. Nakapatong sa karton ang isang lumang transistor radio, isang regalo ng kapwa mangangalakal noong kaarawan niyang hindi na niya matandaan kung kailan. Muli niya itong binuksan, marahang itinuon sa AM frequency.
umaasang may balitang tungkol sa mga nawawalang bata kahit dekada na ang lumipas. Wari maingay na kulog at mahihinang himig lang ang kaning nakuha. 2 linggo makalipas, 2:00 ng madaling araw, isang rumaragasang truck ng hollow blocks ang dumaan. Hindi nakita ng driver ang nakaparadang kariton. Sa isang iglap ay nasagi nito ang tumpok ng papel at bote. Tumilapon si Rosa at nahagip ang kaning paa sa bakal na bumper. Sumubsob siya sa kalsada, dumugo ang tuhod at kumapit sa kwintas na may singsing. Hindi ako pwedeng mamatay pa, Nicanor. Bulong niya, habol ang hininga habang patuloy ang pag-ubo. Pinulot niya ang nagkapira-pira saong plastik, itinambak ulit at pinilit na igapang ang kariton palayo mula sa bukso ng trapiko. 2 araw siyang halos hindi makatayo. Inilampaso ng painkiller na umekis sa sikmura ang sakit. Ngunit higit na masakit ang kaisipang posibleng maglaho ang kaunting ipon kung muli pang mangyari iyon. Nagsimula siyang mag-shift ng ruta. Hindi na sapat ang mga bote sa Baseco, lalo't unti-unti na ring nagtitipid ang mga negosyong dati nagtapo ng basyo. Kaya ipinasiya niyang magbanat ng buto sa Roxas Boulevard, manapit sa mga hotel kung saan mas maayos ang basura. May basyo ng imported na alak at papel na pwedeng ibenta ng mas mahal. Doon niya naranasan ang pangalawang bangumot. Isang gabi ng Abril, inipon niya ang 3 buwang ipon, mahigit 2,000 piso, sa isang supot na itinali niya sa ilalim ng karton. Bago makauwi, sinalubong siya ng 3 rugby boys na amoy solvent at pula ang mga mata. "Nay, wag na po kayong lumaban. Pahingi lang pangkain," sabi ng isa, ngunit baka sa tono ang pagbabanta. Tinulak siya, sinikwat ang supot at nagtatakbong parang mga batang demonyo sa dilim. Naiwan si Rosa sa sidewalk, nagpipigilang umiyak sapagkat tuyo na ang luhang nagamit sa maraming taon ng pagkawala at gutom. Hinaplos niya ang dibdib, hinawakan ang singsing, parang may sumpa ba tayo anak? Mahinang bulong niya, nanginginig ang pisngi sa lamig ng dagat. Sa bagong lokasyon sa gilid ng bakanting lote, araw-araw siyang pineperhusyo ng night shift guard na si Mang Tasyo. Matandang balbas sarado, may singsing din sa hintuturo na kumikislap sa liwanag ng street lamp. "Hoy, aling basura! Hindi ito tulugan!" sigaw niya kapag 11:00 na pumatak ang oras. Kapag nakita niyang nagpapahinga si Rosa, hinahampas niya ng flashlight ang apron ng babae na tila siya'y hayop. Marahang tumatawa ang gwardya. "Kahit ipon mo, kahungin sa akin yan. May komisyon ko sa junk shop." Ngunit alam ni Rosa na hindi lang basura ang binabantayan nito. May alingas-ngas na ginagamit daw ang bakanting lote na bagsakan ng hot items, naaw na iPhone, mamahaling bodelya. Kaya ayaw ng gwardya ng saksi. Ilang beses siyang pinalalayas habang sinasabi niyang, "Hindi ako kikibo, bay?" Ngunit umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga niya ang salitang hayop na binubulyaw tila ikinakataga sa pagkatao. Isang gabi, inubo siyang tila mapupunit ang baga, nalasahan ng pait ng dugo. Napaupo siya sa bangketa at tinapik ni Mang Tasyo ang kanyang kariton. "Sabi ko sa'yo, umalis ka rito." Pero sa halip na umiyak, humawak si Rosa sa singsing. Inilapit sa ilaw ng poste sa tafaibang anyo ng alahas. Parang sinikap na ukitin ng pasmado ang 3 letra. Napansin ng gwardya ang kislap at nag-iba ang tono. "Hoy, saan mo nakuha yan? Mukhang hindi basta-basta yan, ha?" Nagmamadaling tinakpan ni Rosa ang palawit. Butil-butil ang pawis. "Sa akin lang ito, taguan ko ng alaala." Pilit niyang ipinayo ang sarili, pero nanlalambot ang tuhod. Sa pagkakataong iyon, hindi na nag-ulit ng pagbabanta si Tasyo. Sa halip, pinag-iisipan niya kung bakit may lumang singsing na mukhang antik ang isang naglalako ng basura. Kinabukasan, bumilis ang sutsot ng hangin at kumapit sa balat niya ang dagta ng polusyon habang naglalakad sa kahabaan ng service lane. Humahalik ang sikat ng araw, animoy kumukutyang apoy, ngunit hindi niya alintana. Kinausap niya si Manang Epang, taga-suri ng bote sa junk shop. Hingin sana ang tulong na kunin muli ang naipong 3 buwang kita. "Nay Rosa, awat na. Mag-apply ka na lang sa soup kitchen ng munisipyo. May libreng lugaw at pagkakataong mahigaan ng maayos." Payo ng matanda, ngunit humiling si Rosa. "Hanggat hindi ko nasusuri ang lahat ng sulok ng syudad, di ako huhinto. Baka nariyan lang si Nicanor."
Sa loob ng junk shop, may lumang tabla na may nakaukit na "Basura mo, buhay ko." At para sa kanya, iyon ang katotohanan. Sa susunod na linggo, habang tinatanggal niya ang takip ng bote ng alak na nakasiksik sa pinagpalitang basurahan ng isang hotel, napansin niya ang pangalan nito, Grand Orion. Isa yun sa mga 5-star na lagi niyang tinatanaw mula sa malayo. Hiniting ng imposible, tulad ng posibilidad na muling makita ang anak niya. Biglang sumagitsit sa utak niyang baka may taong konektado sa loob na may records o kaya'y nakakita na ng katulad ng singsing niya. Sa mailap na pagkakataon, nanumbalik ang tensyon sa dibdib, hinabol ng ngongongo niyang paghinga. Humawak siya sa dibdib, umubo, at sa bawat pag-ubo ay parang nililinis ang alikabok sa alaala. Nicanor, baka kahit isa sa mga guest dito, hawak ang susi sa kwento natin. Tinitigan niya ang pinto ng kusina ng hotel. May nakasilip na stainless na elevator na umaakyat sa marangyang palapag. Panginoon, bulong niya, kung hindi man ako makarating sa penthouse, bigyan mo lang ako ng pagkakataong makilala kahit bakas ng anak ko. Sa dapitapon, habang tinatali niya ng mahigpit ang kariton sa poste, para siguradong di na mabangga ng truck, tinipon niya ang nalalabing barya, 75 piso. Inisip niyang sapat na ba yun para sa malamig na tubig at sardinas. Pagpihit niya sa garapon ng coins, kumalabog sa lupa ang singsing. Saglit itong gumulong sa semento, nagpaikot-ikot sa sinag ng ilaw ng poste, bago tuluyang tumigil. Dumukot siya ng panyo, dinampot ang alahas at hinalikan. Hinding-hindi kita bibitawan, panata niya, nakatingala sa dapit silaw na kalangitan. Sa hindi kalayuan, sumisipol si Mang Tasyo, nagbabantang may paparating na night patrol. Pero ngayon ay parang walang kahit ano ang kayang magpatiwasay sa pusong sa kabila ng bawat pagkadurog, patuloy na naniniklohod sa pag-asa. Ang singsing ay naging timon niya sa karagatang puno ng bagyo. Kahit ubos na lakas, alam niyang habang kumikislap iyon sa kanyang dibdib, hindi siya mawawala sa landas patungo sa anak. Kung saan man iyon, gaano man ito katagal, handa siyang maglakad, magkayot at ibalik ng buo ang pirasong matagal nang ninakaw sa kanyang pagkatao. Biyernes ng umaga, Hunyo 10, 2015, nang tumilamsik ang unang buhos ng hanging habagat sa kahabaan ng Roxas Boulevard. Sa kalayuan, ang dagat ay kulay tingga, hinihipan ng bugso ng hangin na nagwawalisang dahon at plastik papalayo sa baybay. Walang turista, tanging mga traffic cone, ilang off-white na tolda at hilera ng saradong kalsada ang tanaw. Iyon ang araw na pormal na ilulunsad ni Julian Romero ang Ad Astra Coastal Cleanup Drive, bahagi ng ipinamamalaki niyang kampanyang Enerhiya at Danggal. Slogan na nakapinta sa tarpaulin sa harap ng stage. Alas 7 pa lang, naka-standby na ang media at mga tawani na nakasuot ng matching na berdeng rain jackets. Ngunit tapritsoso ang panahon. Tila gustong patunayan ng ulap na kahit bilyoner ay kailangang yumuko sa latas ng ulang walang sinasanto. Sa loob ng bulletproof SUV na nakaparada sa likod ng stage, nakaupo si Julian sa tabi ng communications director na si Edric Valera. Nagpupuna si Edric ng hamog sa salamin. Boss, kung hindi titila, baka kailangan nating i-reschedule. Baka di bumaba ang drone sa ganitong hangin. Paalala niya. Ngunit sinipat lang ni Julian ang tumutulong tubig sa labas, saka ngumiti ng payapa. Kapag naghintay tayong luminaw bago maglinis, hindi tayo makakapagsimula kailanman. Dinampot niya ang hard hat, tinapik ang palikat ng aid at marahang bumaba gamit ang payong na gawa sa recycled PET, isang simbolong minarkahan ng logo ng Ad Astra. Inilagay ng MMDA ang rerouting, kaya ang bywalk na karaniwang masikip sa jeep at food cart ay naging tila pribadong eskinita. Habang minamando ng traffic enforcer ang humahagibis na mga sasakyang pinadaan sa alternatibong ruta, napadpad sa gilid ng clearance zone ang isang kariton na tila lumang bangkang napadpad sa disyertong aspalto. Sa ilalim ng lumang trapal, bumaon sa yupi ang mga boteng unti-unting napupulo ng tubig ulan. Hinila iyon ng isang babaeng nakapulupot sa lumang kapote. Ang kulay nitong dating pula ngunit ngayoy kupas at punit. Si Rosa iyon, basang-basa ang buhok, inuubo habang pilit na isinasalba ang mga lata bago makaapaw sa ulvert. 2 gabi nang walang tubo ang benta
at handa sana siyang tumuloy sa hotel dumpster kapag di lang siya inarang ng security ng Grand Orion. Nakatayo sa isang makeshift checkpoint si Mang Tasio. Suot na ngayon ang uniforming puti at asul ng event security. Nakikikontraktang kumpanya niya sa malalaking pagtitipon. Nakakunot noong tinuro niya si Rosa, hawak ang radio. Ate, hindi pwede rito. VIP lane to. Liko pa sa service road. Hinaggan ni Rosa ang dibdib. Bahagyang humingal at sinubukang itulak ang mabigat na kariton pabalik sa masikip na service lane na may baha hanggang bukong-bukong. Ngunit dumausdos ang gulong sa nakaharang na sotang lubak. Pumirmi ang tumpok ng karton at nadulas siya, napaluhod, sumalubong sa buhos ng ulan na parang mga damdaming matagal nang pinipigil. Sa puntong ito, kasalukuyang sinusuri ni Julian ang alignment ng mga trash boom na ikakabit sa breakwater nang marinig niya ang paos na sigaw ni Tasio. Sumulyap siya sa direksyon ng kumusyon. Isang mahinang babae, inuubo, nakikipag-agawan sa kalawanging kariton. Hindi na sana niya papansinin. Sanay na siya sa ganoong mga eksena sa lungsod. Ngunit sa pagitan ng kulimlim at iridescent na patak ng ulan, natanaw niya ang kumikislap na bagay sa leeg ng babae. Isang maliit na singsing na isinuot sa makapal na lubid. Parang biglang huminto ang pintig ng paligid. 3 taon nang nakalipas nang nakita niyang muli sa isang lumang Polaroid sa ampunan. Ang eksaktong disenyo ng palawit. Bilog na ginto, may simpleng ukit na RDN. Nakapatong sa punda ng kumot na kasama ng kahon ng adoption records. Noon pa man, binansagan niya itong relikaryo ng nakaraan, ngunit walang nagtugma na lead. Ngayon, nasa harap niya ang sinag nito, nababasa sa ilalim ng bagyong habagat. Hindi nag-atubiling kumatok si Julian sa bintana ng SUV at kumaway sa driver. Stop the convoy. Tahimik ngunit mariing utos niya sa earcom. Lumapit si Edric. Sir, may scheduled walkthrough kayo in 3 minutes. Ngunit tinalikuran niya ang aide at kasama ang isang bodyguard na nagdadalang malaking payong. Tinawid ang 3 metro ng kalsadang binabaha. Mula sa vantage, tila eksena ang pagkikita. Dashing billionaire sa dark gray suit, ngunit nakaroll up ang manggas at sa kabila, isang basurerang nakasuot ng kupas na kapote, nagwawakas ang yantok sa kariton. Lumuhod si Julian, halos malublob ang sapatos sa tubig, at ibinuka ang payong sa itaas ni Rosa. Tay, pwede ko ba kayong tulungan? Hindi sanay ang dila niya sa paghabi ng mas mababang antas ng paggalang, kaya nagkamali. Inay, Manang, basa na kayo? Napatingin si Rosa, nanlabo ang paningin, hindi malaman kung sisigaw o mangangamba. Sa lakas ng ulan at sa kumukulong damdamin, tanging ubo ang tumugon sa kanya. Hinawakan niya ang barandilya ng kariton, sabay pikit, waring hinihintay na sumpa o awa. Kumusta po kayo? Muling tanong ni Julian. Siya man ay nag-aalinlangan, ninanais niyang kumpirmahin ang singsing nang hindi nagmumukhang mapanghimasok. Hindi ba't delikado po kayong mag-ikot sa ganitong panahon? Sa wakas, sumagot si Rosa, paos at putol-putol. Kailangang mabuhay hiho, kung hindi ko kukunin to. Walang pagkain, pagpatak ng gabi. Itinuro niya ang kariton. Tumango si Julian, at sa liwanag ng kidlat nakita niyang malinaw ang ukit sa palawit. RDN, naging 3 bigkas sa utak niya. Rosa, di makulangan. Nicanor, kumislot ang balikat niya, parang may malamig na palad na humawak sa batop. Aano po ang pangalan ninyo? Heto at hindi na mapigilan. Tawag nila sa akin. Rosa, sagot ng matanda, halos ibulong, pila nahihiya sa bigat ng simpleng salita. Sa sandaling iyon, bumulusok ang ingay ng radyo ni Tasio. Security, bakit may civilian sa loob ng perimeter? Ngunit naupo si Julian sa basang semento, walang pakundangan sa mamahaling pantalon. Tumingala siya sa staff na nagtatakbuhan para humingi ng basahan. Leave us for a moment, utos niya. Hindi sanay ang crew sa ganong tono, ngunit agad silang tumalima. PR nightmare kung magkamali. Tinuklap niya mula sa bulsa ang monogrammed handkerchief at iniabot kay Rosa. Manang Rosa, malumanay niyang wika. Pahingi po ng paumanhin kung bastos ang tanong, pero matagal ko nang hinahanap ang singsing na yan. Napatingin si Rosa, nagiinit ang pisngi kahit malamig ang ulan. Binigay ng tatay ng anak ko yan bago siya nawala. Pahayag niya,
Nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung may halaga sa iba, pero sa akin, lahat. Humigpit ang hawak ni Julian sa payong. Tatay ng anak ko, doon muling umalpas ang tibok sa dibdib niya. May anak po kayo? Ilang taon na po siya, usisa niya, bahagyang pasagar. Tila hinati ng kidlat ang langit, kaya tumingala saglit si Rosa, bago bumalik ang tingin sa binata. 4 na buwang gulang nang mawala sa bagyo. 30 taong naghahanap ako. Napalunok si Julian. 4 na buwang gulang? 1985? Sumipa sa utak niya ang numero. Eksaktong buwan nang niya pagkakapanganak. Ngunit pinigilan niyang ipakita ang pagkagimbal. Sa halip, inihanap niya ng alternatibong pag-uusap. Sumilong muna tayo, may medical tent po kami. Basang-basa na kayo. Ngunit pinandilatan siya ni Rosa ng mahinahon. Hiho, baka nagkakamali ka. Hindi kita kilala. Lumuha ang mata ni Julian. Hindi niya mapigilan ang sariling emosyon na umangat. Baka po kilala ninyo ako, mahina niyang tugon. O baka kilala ko kayo ng higit sa alam natin. Napansin ng mga cameraman na nagtakbuhan ng ilang crew. Ngunit mahigpit na pinigilan ni Edric ang pag-zoom ng lens. Let the boss handle this, bulong niya. Sa likod ng stage, nauunang mabasa ang press release sa ulan kaysa sa pirma ni Julian. Ngunit ang tunay na uwento ay nagaganap sa mismong gilid ng kalsada, sa pagitan ng isang payong at isang basang singsing. Tumindig si Rosa, nakahawak sa bisagra ng kariton na parang saklay. Anak, pasensya. Maraming tumutulong sa akin, maraming nagtatanong. Pero kahit sino pa sila, hindi na nila mababalik sa akin yung namatay na pag-asa. Ginapuan siya ng pag-ubo at sa bawat sargo ay tila gustong kumawala ng baga. Hinawakan ni Julian ang siko niya, marahang inalalayan. Hindi ko po kayo pipilitin pero pag pumayag kayo, papatingnan natin ang ubo ninyo. Libre. Napangiti ng banayad si Rosa, umiiling. Libre ba ang gamot sa alaala? Mahina ngunit may sundot na kabigatan ang tanong. Hindi agad nakasagot si Julian. Sa una niyang pagkakataong makaharap ang tila susing magbubukas ng naaraan, nayanig siya sa simpleng katotohanang bago niya lutasin ang misteryo. Kailangan muna niyang ibsan ang hapdi ng taong nasa harap niya. Humigop ng hangin si Julian. Balak atunang i-frame sa isip ang bawat detalye. Ang tupi ng kapote, ang latay sa tuhod, ang init na nangingibabaw sa malamig na ulan. Rosa, sambit niya, pataas ang tono ngunit maingat. Aliwin niyo muna ang sarili sa munting payong na to. Sabay tayong hahanap ng tirang-tirang kanlungan. Nagtawag siya ng staff. Bring a dry blanket and ginger tea. Habang papalapit ang mga volunteer, nanginginig ang baba ni Rosa. Ngunit hindi na sa lamig. Sa wakas ay may kamay na umalalay. May tinig na nakipag-usap na hindi pa nawagan ng alis o insulto. Tumulo ang luha, pinaghalo ng ulan, kumintab sa pisngi, at sa kabila ng trapik ng emosyon, buong-buo siyang nagsabi, Rosa, pero wala akong anak na ganyang kayaman. Siguro nagkakamali ka, iho. At sa saglit na iyon, humimpil ang ingay ng lungsod at parang sinabing maikli pa ang sagot, mahaba pa ang tanong. Ngunit nagkus na ang dalawang mundo, isang pintig ng pusong matagal nang nanahimik sa gitna ng unos. Humupa rin ang ulan, makalipas ang kalahating oras, at nang maibsan ang unos, ay inanyayahan ni Julian si Rosa na sumakay sa SUV. Sinubukan pa ni Rosa tumanggi, nangingimi sa kinang ng leather seats. Ngunit mas malakas ang ubo at panginginig ng tuhod kaysa sa hiya. Kaya't tinakpan niya ng sako ang basa niyang tsinelas, sabay upo sa pinakadulong bahagi na tila baka sakali lang dumikit sa mahal na upholstery. Habang inilalagay ng paramedic ang kumot sa balikat niya, tinanong niya si Julian, "Saan mo ba ako dadalhin, iho? Huwag mo naman akong iwan kung saan-saan." Sumagot si Julian, sinisikap gawing banayad ang tinig. "May dadaluhan pa akong donors dinner ngayong gabi. Hindi ko kayang iwan kang mag-isa sa lansangan. Sama ka muna, kahit sandali lang, Manang Rosa. Ipapakilala kitang importante." Maghapon silang nasa backstage ng event grounds habang iniskan ng medical team ang vital signs ni Rosa. Pinainom siya ng salabat na may honey at sa unang higop ay napapikit ang matanda. Halos maluha sa init na bumubuhos sa lamig ng sikmura. Sa di kalayuan, isinuot ni Julian ang navy suit na nakasabit sa mobile wardrobe sa van. Mariing kinausap ang PR head. "Ibababa ko sa ballroom si Manang Rosa. Huwag ninyong tatanggalin ang media, pero bantayang huwag magmukhang circus.
Nag-angat ng kilay si Edric. Sir, we can spin a soft human interest angle. But are you sure? Walang due diligence. Minsan may mga kwento na kailangan munang yakaping bago suriin. Tugon ni Julian. At sa loob-loob niya, 55% itong pag-asa. 45% takot na naglalakad. Alas 7:30 ng gabi nang dumating sila sa Grand Orient Ballroom. Kumikislap ang crystal chandeliers at naglulundagan ang anino ng violin ensemble sa marmol na dingding. Nakatayo sa foyer ang mga CEO na nagsusuot ng bowtie, nagbubukas ng champagne. Sa entrance, binalot ni Julian sa beige na trench coat si Rosa na nagtatago pa rin sa ilalim ng kupas na kapote, nangingilag na makita ang mamasalaming pader na makapagretleksyon ng basang sarili. Ngayon pa lang ako makakapaglakad sa ganitong kintab, bulong niya. Inaayos ang mahabang manggas para takpan ng galos sa siko. Sinalubong sila ng maitre d' na muntik mapasandal sa poste sa pagkagulat. Ngunit mabilis na nakabawi at inaaburido ang headset. Pinagbuksan sila ng velvet rope. Sa gitna ng programa, fashion show ng local couture, auction ng abstract painting, tahimik na lumapit si Julian sa host na si Senator Salgado at humiling ng ilang minutong airtime. Daladala niya si Rosa sa entablado habang umaalingangaw sa speaker ang instrumental ng Bituing Walang Ningning. Tumahimik ang daan-daang bisita, napatigil sa paghigop ng wine. Isa-isang umangat ang telepono na may naka-activate na kamera. Mga kaibigan, panimula ni Julian, nakaharap sa spotlight na tila sabik at kinakabahan. Pinatawag ko kayong lahat para sa kalinisan ng ating dagat. Pero ngayong gabi, may natagpuan din akong bagay na mas mahalaga sa akin kaysa pera, ang posibleng pinagmulan ko. Hinawakan niya ang balikat ni Rosa. Inakbayan ng dahan-dahan. Meet the woman I believe might be my real mother. Umalingaw-ngaw ang kolektibong buntong hininga ng crowd. Sa unang iglap, tila fairy tale, billionaire embracing beggar. Ngunit hindi iyon pagliligtas ni prinsipe sa prinsesa, bagkus kabaligtaran. Isang gusgusing nanay, pinupunasan ng luha ang maayos na tuksedo ng anak daw niyang makintab. 1, 2, 5 segundo, ang mga kamerang nakatutok sa kanila ay kumurap, sa kasabay-sabay nag-click. Sa sulok ng ballroom, si Victor Belmonte nakasandal sa buffet table, pasimpleng piniktura ng eksena at nag-tweet. #Cinderella in reverse, is it real or just a PR stunt? Stay tuned. Sa loob ng 10 minuto, nasa trending bar na agad ng Twitter PH ang hashtag, sinabayan ng video clip na inupload ng isang lifestyle vlogger na nakapwesto malapit sa stage. Napapaskil sa feed, bilyonaryong adoptee, yumakap sa basurera, inaraw niya? Pagkapanhik nila mula sa entablado, sinalubong si Julian ng board member na si Mrs. Sison. Iho, pinulong niya, hawak ang perlas na uwintas sa dibdib sa stress. Investment dinner to. Ilabas mo muna yan sa press bago ka gumawa ng pahayag. Sumingit din si CFO Diego. Jules, reputational risk. Nasaan ang ebidensya? Naka-filing na ba ang DNA test? Matigas ngunit mahinang boses ang sagot ni Julian. Papoproseso bukas, umaga pa lang. Napatikom si Diego, ngunit kita ang panaghoy sa noo. Kung bumagsak ang stocks bukas dahil sa kontrobersyang ito, ₱1,000,000 ang malulusaw. Nag-usap din sila nina Arturo at Lourdes sa phone patch. Maririnig sa speaker ang mahinahong pero mabigat na boses ng amang ampon. Anak, we trust your judgment. Pero isipin mo rin ang damdamin namin. Huwag munang mag-label ng mother kung di sigurado. I understand pa, sagot ni Julian. Pinisil ang tulay ng ilong. Hinalikan sa noo si Rosa na nakaingin sa kristal na kisame na waring nagtataka kung nananaginip lang. Matapos ang dinner, itinaas ni Julian ang kamay ni Rosa sa publiko. Nagsabing, kung mali man ako ang mananagot, hindi si Manang Rosa. Umalingaw-ngaw ang palakpak, may halong pagkalito ngunit sapat na iyon upang may mag-declare ng heartwarming moment sa Midnight News. Sa likod, si Edric ay nagdadraft na ng statement. We confirm Mr. Romero's personal reunion with an individual who may share blood ties. We have initiated DNA verification. Tila humahabol sa balita ang opisina ng Corporate Communications. Lumabas sila ng ballroom, binaybay ang hallway na may marble at ginintuang handrail. Kasabay ng bawat hakbang, lumalakas ang tibok ng puso ni Rosa. Hiho, sigurado ka ba? Tanong niya.
hawak ang trench coat na inialay ni Julian. Baka mas mapahiya ka lang. Kung mapahiya man ako, mas mabuti yun kaysa palampasin ang pagkakataong malaman kung sino ako, sambit ng binata. Sumakay sila sa elevator, papuntang rooftop helipad, kung saan nakahimpil ang chopper patungo sa penthouse ng Ad Astra Tower. Ngunit dahil malakas pa ang hangin, nagpasya si Julian na mag-Land Cruiser na lang sa kalsada. Sa pag-upo ni Rosa sa likod ng sasakyan, pinahid niya ang dugong tumulo mula sa maliit na hiwang hindi pa pala nagsasara sa tuhod na nasabuyan ng graba noong umaga. Napansin niyo ni Julian, para na ring dugo ko yan, Nay. Biro niya, pilit pinapasaya ang matanda. Napangiti si Rosa habang nakaangkla ang kamay sa braso ng binata. Pagdating sa penthouse sa BGC, halos matumba si Rosa sa pagkabighani. Panoramic glass walls, automated blinds, at lantika ng city lights na parang kinuryente ng bituin. Hindi siya makagalaw. Para lang tong malaking palengke na puro ilaw. Ulalas niya, nanginginig ang boses. Tinulungan siyang maalis ang putik na sandalyas, saka iniharap sa marbled washroom. Sa unang beses sa napakaraming taon, nalanghap niya ang halimuyak ng lavender soap at nakitang malinaw sa salamin ang sarili na hindi binabalot ng alikabok. Tinanggal ni Julian ang trench coat niya. Isinuot ang malambot na bathrobe ng hotel grade linen. Ayaw kong masayang ang bathtub, sabi niya. Pero baka manibago katawan ko. Tawang naiiyak ang tumugon si Rosa. Tubig pa lang masaya na ako. Samantala, naghahanda na si Julian ng email order para sa DNA home kit. Nag-text siya sa Chief Medical Officer. Rush pickup, 7 a.m. Prioritize chain of custody. Ngunit bago isara ang telepono, tumapak siya sa balkonaheng basa ng hamog. Tumipig sa syudad na kumikindat. 55% hope, 45% takot, bulong niya. Pero hindi ako uurong. Sa loob, natulog si Rosa sa malambot na leather couch. Nakatulog sa ikaapat na higop ng chamomile tea. Nakatupi ang payong ni Julian sa tabi ng sopa. Nakapatong ang singsing na naghatid ng dalawa sa entabladong patungo sa mga sagot. Sa unang beses buhat nang mawala si Nicanor, natulog si Rosa nang walang takot na gisingin ng busina o distansyang naglalakbay ng gulong. At si Julian, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi nagbasa ng financial report bago matulog. Sa halip, bunilang niya ang bawat segundo ng katahimikan. Hinaplos ng tanong kung ano ang mas mabigat. Ang posibilidad na nagkamali siya o ang pag-asang sa wakas ay hindi na siya anak ng katahimikan, kundi bahagi ng kwento ng isang inang biktima ng unos. Maaga kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw sa ibabaw ng mga gusali ng Bonifacio Global City, abala na ang mga tauhan ng Ad Astra sa penthouse suite ni Julian. Isang batang doktor mula sa pribadong genetic diagnostics lab ang dumating. Dala ang aluminum case na may lamang, sterile swabs, gloves, at forms para sa chain of custody. Tahimik si Julian habang pinagmamasdan ang maingat na paghanda ng mga gamit. Nakaupo sa dining area si Rosa, balot pa rin sa robe na masyadong malaki para sa kanyang balikat, habang umiinom ng mainit na tsokolate. Nay Rosa, maingat tatawag ni Julian. Ito po yung DNA test. Swab lang sa loob ng pisngi, hindi po masakit. Nagkatinginan ng dalawa. Si Rosa may halong kaba at hindi maipaliwanag na pangambang, baka ang lahat ng ito ay masira sa isang iglap. Kung sakaling hindi ako ang hinahanap mo, marahang sabi ni Rosa habang pinipisil ang kamay ng bata, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Ako man ay handang tanggapin ang totoo. Hindi ko na rin naman hinahanap ang perpekto, Nay, sagot ni Julian. Ang hinahanap ko ay totoo, kahit gaano kasakit. Matapos ang test, pinirmahan ni Julian ang authorization form para i-prioritize ang analysis. Expected result in 72 hours. Pahayag ng doktor sabay alis. Naiwan ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi muna pumasok si Julian sa opisina. Sa halip, nagdesisyon siyang manatili muna sa penthouse kasama si Rosa at habaan ng mga oras na kay tagal niyang hinintay sa buong buhay. Ipinagluto niya ito ng sinigang. Sinubukan sundan ng recipe sa YouTube, ngunit naging masyadong maasim. Hiho, natatawang puna ni Rosa, parang iniyakan ng dalawang barangay tong sabaw mo. Natawa rin si Julian at sa unang beses mula nang bumalik siya sa Pilipinas, nakaramdam siya ng lutong tawa na walang halong pakunwari.
Subalit habang sila ay tila bumubuo ng kakaibang koneksyon sa pagitan ng katahimikan at kaswal na kwentuhan, nagsimula na ring uminit ang mundo sa labas ng kanilang maliit na espasyo. Ilang blogger ang nagtanong sa press team ng Ad Astra kung may pahayag na ang kumpanya ukol sa unexpected mother reveal. Sa social media, nagsimulang umikot ang memes na may caption, "Plot twist ng dekada." CEO ng solar company, anak pala ng Kariton Queen, ang mga detractors ay hindi na nagpigil. Pinangunahan ni Victor Belmonte ang publikasyon ng isang op-ed sa isang major broadsheet na may pamagat, "Manufactured Mothers and Manufactured Narratives, a Dangerous PR Trend." Huwag kang mag-alala boss, ani Edric sa telepono kinagabihan. Kontrol pa rin natin ang narrative. Pero inaasahan na ng investors ang DNA result. Kung hindi ito tatama, pwede itong makasira. Tumango si Julian habang nakatingin sa refleksyon niya sa bintana. Hindi siya nagsalita. Alam niyang kahit gaano kabuti ang intensyon, sa mundong kinabibilanan niya, ang perception ay realidad. Kinabukasan, natanggap niya ang tawag mula sa genetic lab. Maingat ang boses ng doktor sa kabilang linya, tila naglalakad sa lubid ng katotohanan. "Mr. Romero, we've completed the analysis. The DNA test indicates a 0% probability that Miss Rosa Di Maculangan is your biological mother." Parang may humigop sa hangin ng buong kwarto. Hindi agad nakapagsalita si Julian. Tumango lang siya kahit hindi siya nakikita. "There's something else," dugtong ng doktor. "The mitochondrial DNA analysis reveals a shared rare haplogroup, MA1A, highly uncommon in the Filipino population. There's a statistical chance that she may be a grand-aunt or maternal grandmother." Naibaba na ni Julian ang tawag nang hindi namamalayang namutla siya. Bumuntong hininga siya ng malalim, saka lumapit kay Rosa na nakaupo sa gilid ng sofa. Tinatahi ang butas ng lumang apron gamit ang sinulid na binili sa labas. "Nay," mahinang panimula niya, "lumabas na po ang resulta." Nilingon siya ni Rosa. "Wala. Hindi tayo magkadugo," tugon ni Julian bago pa siya tanungin. Tumango si Rosa, halos walang emosyon. "Sabi ko na nga ba, hindi ko anak ang ganyang kagwapo." Biro niya pero agad nabasag ng basang titig na sumunod. Pero may isa pa pong nakita ang lab. Rare daw yung mitochondrial DNA, posibleng lola o lola sa ina. Sandaling hindi nagsalita si Rosa. Inipit niya ang karayom sa gilid ng apron, saka tumayo, mabagal at may bigat ng edad. Lumapit siya sa mesa, binuksan ang zipper ng lumang bag at inilabas ang isang plastik na may sulat kamay. "Nicanor Di Maculangan, born October 1984. Kasama nito ang lumang ID ng isang seaman, matagal ng kupas at may butas sa gilid. Yan lang ang natira sa anak ko. Siya ang tunay kong anak. Kinuha siya sa akin sa gitna ng bagyo." Tinuro niya ang singsing na suot niya. Regalo yan ng tatay niya, isang karpinterong Espanyol. "Kung totoo na may kinalaman ng dugo natin, baka hindi kita anak, pero baka anak ka ng anak ko." Napaupo si Julian. Hawak ang ID, titig sa apelyidong matagal na niyang naririnig, ngunit ngayon lang pinagdugtong sa sarili. Di Maculangan. Ipinatawag niya agad ang private investigator at ipinahanap si Nicanor Di Maculangan sa mga lumang maritime records. Lumabas na may isang seaman na sumailalim sa Philippine Overseas Employment Administration, POEA, noong 2004 at nawawala mula 2008, recorded as missing at sea sa Sicily, Italy. Nang ilabas ang picture sa dating passport, tumambad kay Julian ang imahe ng isang binatang may matang kulay abuhing parang sa kanya. Samantala, hindi pa rin tumitigil ang pangungutya sa labas. Inilabas ni Victor Belmonte ang screenshot ng birth certificate ni Julian. Walang ina. Idinugtong pa nito ang caption na, "Pwede ka bang yakapin nang hindi mo alam kung totoo siya?" Sinabayan pa ng press ang mga salita, "Ang realidad mukhang may script, may pasabog, pero kulang sa ebidensya." Si Julian, bagamat nasasaktan, ay hindi na kumikibo. Alam niyang may mas mahalagang proseso. Paghahanap hindi ng ina lamang, kundi ng buo niyang ugat. Hindi sa kamera, kundi sa katahimikan ng lumang mga pangalan, lumang sugat at lumang singsing. Isang hating gabi, nagising si Rosa sa pag-ubo. Tumpayo si Julian at inabutan ito ng tubig. Naupo siya sa tabi,
At sa sandaling iyon ay parang wala silang edad, walang distansya ng karangyaan at karalitaan. Baka nga hindi ikaw si inay, sabi niya, hinawakan ng kamay ng matanda. Pero ikaw ang taong nagbigay ng pangalan sa kasaysayan ko. Ikaw ang tulay. Hinaplos ni Rosa ang pisngi niya. Saka dahan-dahang nagsalita. Anak, hindi lahat ng hindi mo kadugo ay hindi mo kadugtong. Minsan ang ugnayan ay di lang laman, kundi panata. Sa katahimikan ng madaling araw, habang tanaw ang ilaw ng lungsod sa bintana, tumambad sa kanila ang damdaming hindi kayang buwagin ng resultang teknikal. Na ang ilang bagay, tulad ng pagtanggap, ay lampas sa siyensya. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang ingay ng DNA result, nagsimula ng umalingaw-ngaw ang mga sigawan ng mas masalimuot na realidad. Mamasigawang hindi ng mga naniniwala, kundi ng mga may layuning sirain ang kabuuan ng katotohanan bago pa man ito makabuo ng anyo. Ilang araw matapos ang anunsyo ng DNA result na nagtala ng 0% biological maternity, ngunit may posibilidad ng mas malalim na koneksyon, bumaliktad ang mga headline. Ang mga dati nagpalakpakan sa donor's dinner ay ngayon ay nagtataas ng kilay. Sa isang umagang mainit at walang ulap, habang si Julian ay nasa opisina, dumating ang kanyang legal counsel. Dala ang isang brown envelope. Sir, wika nito, pumasok sa amin ang impormasyon, nagpaimbestiga na si Victor Belmonte. Hindi na ako nagulat. Malamig na tugon ni Julian habang binubuksan ang sobre. Nandoon ang transcript ng isang tawag na na-wiretap ng isang dating empleyado ni Belmonte. Sa tape, maririnig ang boses ni Victor. Hanapin niyo ang sinumang pwedeng magpatunay na palabas lang ang lahat ng yan. Huwag niyo akong titigilan hanggat walang umaaming bayad na aktres lang yang matandang yan. Pinagpaplanuhan ng kampo ni Victor na sirain hindi lamang ang reputasyon ni Julian, kundi pati ang pagkatao ni Rosa, na sa kabila ng kahinaan ay hindi kailanman humingi ni isang kusing bilang kapalit ng pagiging ina. Binigyan ko siya ng lugar para makapahinga, hindi ng eksena, sambit ni Julian sa abogado. Kung iniisip nilang isa itong palabas, sasabihin kong ang mga sugat ni Rosa ay mas totoo kaysa sa press releases nila. Sa kabilang banda, habang lumalalim ang kaguluhan sa media, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa tanggapan ni Julian. Si Minda Gregorio, isang retiradong nurse na minsang nagtrabaho sa Tondo General Hospital noong taong 1985. Malalim ang mga kunot sa kanyang noo at dala niya ang isang lumang ledger book. Nakapaloob sa plastik at may selyo ng lumang DOH. Sir, ani Minda, napanood ko sa TV ang tungkol sa babae. At ang singsing, nakita ko na yan noon. Nanlaki ang mata ni Julian. Pwede ba niyong ikuwento? Iyon ang taon ng bagyo, undang, panimula ng matanda. Marami kaming tinanggap na sanggol. Mga nawalay, iniwan, pinalitan. Pero may isang sanggol na ipinanganak ng batang ina. Wala siyang kasama. May suot siyang ganyang singsing. May RDN. Yung nanay umiiyak at sinabing hindi niya kayang palakihin ang bata. Nilabas ni Minda ang kopya ng page, Baby A05, male, full term, healthy, no mother listed. Tag number nilagyan lang ng tape. Yan ang case number ko, bulong ni Julian, habang tinitigan ang pirma ni Dr. Ernesto Belmonte sa ilalim ng pahina, isang pangalan na matagal na niyang iniiwasang isipin. Siya ang tiyuhin ni Victor, dagdag pa ni Minda. Noon pa man may mga usap-usapang involved siya sa illegal child placement. Bago ako nag-retire, nakita kong tinakpan ng whiteout ang ilang entry sa nursery records. Ibinigay niya ang ledger kay Julian. Wala akong kinita sa pagsasalita, pero may kasalanan akong tinikom. At ngayon gusto kong maitama. Sa pagbalik sa opisina, ipinasok ni Julian ang dokumento sa isang archival scanner, ipinadala sa legal team at sa isang forensic document analyst. Ang lumabas na initial report ay halos hindi kapanipaniwala. May 3 infant records na pareho may overlapping na tag number. At ang naalagay na Baby A05 ay kalaunay may annotation na sent to adoption Romero. Ibig sabihin, maaaring si Julian mismo ang sanggol na dating nakadokumento sa ilalim ng programang sinimulan ng mismong doktor na tiyuhin ng kanyang karibal. Agad niyang ipinasya, kailangan niyang kumilos. Gusto ko ng full background check sa lahat ng birth dockets mula 1984 hanggang 1986. Utos niya sa assistant. Simulan sa lahat ng pangalan ng di makulangan na may koneksyon sa Fabela.
Tondo at PGH. Tila bumibilis ang hakbang ng tadhana, ngunit kasabay ng masinsing investigasyon, patuloy pa rin ang pag-atake. Isang panibagong kaso ng libelo ang inihain laban kay Julian. Ngayon ay galing mismo sa kampo ni Belmonte. Ang reklamo, pambabastos sa reputasyon ng isang kilalang pamilya at panlilinlang sa publiko gamit ang emosyonal na imahe ng basurera. Isinama rin sa reklamo ang mga foundation partners ni Julian na tinakot ng posibleng pagputol ng koneksyon sa ilang European funding agencies kung magpapatuloy ang gulo. Boss, wika ni Edric sa isang closed-door meeting. Kung gusto mong pahupain ang lahat ng ito, pwedeng ihiwalay mo si Aling Rosa. Magbigay na lang tayo ng settlement sa kanya. Gawing low-key na lang. Para sa kumpanya, tumayo si Julian. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanlumo, ngunit malinaw at matalim ang kanyang tinig. Walang settlement sa pagitan ng puso at katotohanan. Hindi ko siya'y sinusuko para lamang sa katahimikan. Tumalikod siya, at sa kanyang paglakad ay parang may bitbit siyang mundo. Mundo ng mga sanggol na ninakawan ng pangalan, mundo ng mga inang tinanggalan ng anak, at mundo ng mga Pilipinong natutong pumahimik kahit dapat ay sumisigaw. Samantala, sa isang apartment na pinaupahan ni Julian para kay Rosa, mas tahimik na namumuhay ang matanda. Naging kaibigan niya ang mga kapitbahay. At tuwing hapon ay tinuturuan niya ang mga batang maggawa ng laruan gamit ang patapong plastik. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe, lumapit sa kanya si Julian, bitbit ang isang mahabang sobre. "Nay," mahinang tawag niya, "natagpuan namin ang pangalan ni Nicanor sa registry ng isang maritime agency sa Roma." Tinuro niya ang larawan ng Seaman ID, parehong-pareho ng mata at hugis na mukha ni Julian. Napahawak si Rosa sa dibdib, nalaglag ang singsing mula sa kanyang palad at umikot sa sahig. "Si Nicanor, buhay?" tanong niya. Nanginginig, umiling si Julian. Marahang tinapik ang balikat ang matanda. Missing at sea noong 2008, hindi na nakita ang katawan. Pero nai-record ang kanyang DNA bilang part ng repatriation protocol. May kapatid siyang seaman din, sa Roma. Maaaring siya ang huling piraso ng puzzle. Sa pagkakaupo nila sa balkonahe, sa gitna ng magkahalong saya at lungkot, tinanong ni Rosa kung anak ka ni Nicanor. Ibig sabihin, nautol siya sa salita. Tumango si Julian. "Oo, Nay, hindi man ikaw ang nanay ko, pero ikaw ang ina ng ama ko. At kung wala ka, wala ako." Tumulo ang luha sa mata ni Rosa, kasabay ng mahigpit na yakap na may paghilom. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, mas malinaw ang direksyon. Sa gitna ng mga balitang nakasisira at mga planong humahadlang, ang liwanag ng katotohanan ay unti-unti nang bumabagtas, nagbubukas ng pinto para sa hustisya. Hindi lamang para sa isang kanak, kundi para sa lahat ng kinitil ng katahimikan. 2 linggo matapos ang panibagong investigasyon, muling bumalik sa laboratorio si Julian upang kumuha ng karagdagang DNA sample. Ngayon ay para ikumpara sa isang bagong lumitaw na kamag-anak, si Franco Di Maculangan, isang seaman na naninirahan sa Roma. Nang mabalitaan ito mula sa social media ang viral na singsing ni Rosa at ang apelyidong Nicanor Di Maculangan na binanggit sa mga lumang papeles, agad itong nagpadala ng mensahe sa opisina ni Julian. "Hindi ko alam kung konektado ako, pero ang ama ko ay si Nicanor, seaman na hindi na nakauwi simula 2008. May singsing din siyang may parehong ukit." Tila biglang umikot ang mundo ni Julian sa balitang iyon. Hindi na ito basta tsansa, hindi ito basta haka-haka. Kung tama ang hinala, si Franco ay maaaring kapatid niya sa ama. Ipinadala agad ang request para sa comparative testing ng DNA. At sa loob lamang ng 7 araw, dumating ang konklusyon. 99.9% match, sambit ng chief geneticist sa email. Franco Di Maculangan shares a paternal match with Julian Romero. They are either half-brothers or full siblings. Hindi nakagalaw si Julian habang binabasa ang ulat. Sa watas, may konkretong hibla na nagdurugtong sa kanya sa isang tunay na linya ng dugo. Ngunit kasabay ng kabiglaang ito, muling lumitaw ang kasinlaki ng tanong. Kung si Nicanor ang ama ko, sino ang tunay kong ina? At higit pa, ano ang papel ni Rosa sa lahat ng ito?
Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinausap niya agad si Franco sa pamamagitan ng video call. Ang lalaki sa kabilang linya ay nasa mid-30s, matangkad, moreno at may matang tila kapareho ng kanya. "Kuya, hindi ko akalaing may kapatid pa pala ako sa Pilipinas." Sambit ni Franco baka sa boses ang kaba at galak. Ang sabi ni Mama, nawawala si Papa mula noong sumabog ang fishing vessel sa Sicily. Pero bago siya mamatay, iniwan niya sa akin ang lumang singsing. Pareho yata sa singsing ng lola mo. Hindi ko alam kung ano pa ang nararamdaman ko. Tugon ni Julian, pinipigilang mapaluha. Pero salamat sa'yo. Ang buong buhay ko parang basag na salamin. Ngayon kahit isa lang sa mga piraso nito, alam ko na kung saan galing. Sa lakas ng balita, pinatawag ni Julian ang kanyang legal team at media advisor para maghanda ng public statement. Ngunit bago niya pa ito naisapubliko, dumating ang supina mula sa korte. Victor Belmonte versus Julian Romero et al. Isang reklamo ng panlilinlang, misuse of public trust at libelo. Isinampa ito matapos ilabas ni Belmonte ang kumpirmasyon na ang tiyuhin nitong si Dr. Ernesto Belmonte, ang dating pediatric head ng Tondo General Hospital, ay sangkot umano sa child swapping na tinutumbok na ngayon ng investigative report ng Ad Astra Foundation. Lalong lumaki ang sigalot. Hindi na lamang ito laban sa personal na identidad, naging laban na ito ng sistemang matagal nang nagpapalitan ng sanggol para sa pera, laban sa katiwalian na inakala ng marami ay natabunan na ng panahon. Sa loob ng media, hinati ang mga opinyon. May ilan na nagsasabing wala tayong paki sa pamilya niya, basta maganda ang proyekto ng Ad Astra. Ngunit may mas marami ang nagsusulong ng tanong, kung ang pinagmulan ng CEO ay masalimuot, mapagkakatiwalaan ba siyang leader? Maging ang mga dating kakampi ni Julian ay nagsimulang umurong. Sa isang closed-door board meeting ng Ad Astra, nagsalita si Mrs. Corazon Sison, isa sa mga unang investor. "Julian, we love your cause, but this company is not a telenovela. Hindi kami pumasok para lang sa drama. Investors want stability, and you are not giving that." Taimtim ang mukha ni Julian. Hindi siya umangal. Tiningnan niya ang bawat isa sa board sa pamarahang tumayo. "Kung drama ang tingin ninyo sa paghahanap ko sa sarili kong pinagmulan, mas nakakalungkot iyon kaysa sa lahat ng kwento ng nawalan bata sa ospital. Hindi ko kayo pipilitin na manatili, pero hindi ki pwedeng talikuran ang mga bata at magulang na ninakawan ng pagkakakilanlan dahil sa sistemang pinoprotektahan ng mga taong gaya ni Victor." Nagkaroon ng katahimikan. Wala ni isa mang nagsalita. Ngunit sa labas ng opisina, natasalubong niya si Rosa. Hawak ang maliit na kahon na yari sa abaka. "Ano po yan, Nay?" tanong ni Julian. Ibinukas ni Rosa ang kahon. Nandoon ang ilang lumang litrato, isang baby blanket na kupas na, at isang sobre na tila hindi pa nabubuksan mula dekada 80. "Natagpuan ko yan sa ilalim ng lumang baul ng kumari kong si Linda sa probinsya. Naiwan raw ni Nicanor noong una siyang bumalik galing Maynila. Hindi ko nabasa noon dahil masyado akong sugatan sa pagkawala niya. Pero baka ngayon, panahon na." Binasag ni Julian ang selyo ng sobre. Sa loob nito, may isang sulat kamay. "Ma, kung sakaling di ko na kayo makita pa, gusto kong malaman mong may anak akong inalay ko sa Maynila. Pinangalanan ko siyang Julian dahil Abril siya isinilang. Hindi ko na siya nakita muli, pero panalangin ko balang araw mabigyan siya ng buhay na hindi ko naibigay." Napatigil si Julian. Nakapako ang paningin niya sa papel. At sa kabila ng pagod at sakit, isang patak ng luha ang nahulog sa sulat, hindi ng panghihinayang, kundi ng pagunawa. Totoo, siya nga ang anak ni Nicanor. At si Rosa, bagaman hindi siya ang direktang nagluwal sa kanya, ay ina pa rin. Dahil siya ang nagbuntong hininga, naghintay at nagdasal para sa pagbabalik ng hindi niya tiyak kung sino. Kinagabihan, inilabas ni Julian sa national media ang opisyal na pahayag. "Ako si Julian Di Maculangan Romero, anak ng isang nawawalang seaman na si Nicanor Di Maculangan at apo ng isang inang basurera na tumayo para sa lahat ng nawalan. Ang katotohanan ng aking pinagmulan ay hindi kahinaan,
kundi lakas. At sa halip na itago, ilalaban ko ito. Para sa mga batang walang pangalan, para sa mga magulang na hindi sumuko, at para sa mga Pilipinong inaakalang hindi sila mahalaga dahil sa kawalan ng papel. Mula ngayon, ito ang bago kong laban. Sa mga araw na sumunod, hindi bumagsak ang stock ng Ad Astra. Sa halip, tumaas pa ito ng bahagya, hindi dahil sa pagsisigaw ng tagumpay, kundi dahil sa tiwala. At habang unti-unting pinaghahabi ni Julian ang mas malalim pang hakbang para imbestigahan ang buong child swapping syndicate, si Rosa ay nakaupo sa kaniyang hardin, hawak ang singsing, habang binabasa ng pabulong ang pangalan ni Nicanor sa isang bagong tatag na lapida sa altar. Anak, hindi ka man nagbalik sa akin, ibinalik mo sa akin ang sarili ko. Ang mundo ay nanatiling magulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may naitanghal na isang katotohanan. Ang dugo ay maaaring hindi magkadugtong, ngunit ang layuning at pagmamahal, kailanman ay hindi kayang buwagin ng alinmang resulta ng pagsusuri. Hindi pa man tuluyang lumalabas sa headlines ang pangalan ni Julian Romero, maging isa na siyang simbolo ng mas malalim na isyu sa lipunan. Ang nawawalang koneksyon ng isang tao sa kanyang pinagmulan. Ngunit igit sa drama at kontrobersiya, isang bagong kabanata ang bubuksan, ang mas malalim na paghahanap sa katotohanan, gamit hindi lang ang puso, kundi ang ebidensya. Matapos ang pagkumpirma ng DNA match kay Franco Di Maculangan bilang kapatid sa ama, mas lumalim pa ang kagustuhan ni Julian na makuha ang buong istorya. Hindi sapat na malaman lamang kung sino ang kanyang ama. Kinailangan niyang malaman kung sino ang kanyang ina at kung paano siya napunta sa mga Romero. Isang pamilya na, bagamat minahal siya ng buo, ay tila bahagi ng isang sistemang maaaring may tinatago ring lihim. Muling bumalik si Julian sa Tondo General Hospital, ngunit hindi na siya pumasok bilang ordinaryong mamamayan. Sa pagkakataong ito, dala niya ang autoridad ng sarili niyang foundation at ang pagsang-ayon ng isang district judge na naglabas ng order para maibukas ang mga archival birth records noong 1985. Katuwang niya sa hakbang na ito, si Nurse Minda Gregorio. Ang dating nurse na unang naglabas ng impormasyon tungkol sa sanggol na tinawag na Baby A-05. Dito kami dati nag-aayos ng birth dockets, ani Minda, habang binubuksan ang pinto ng isang lumang silid sa basement ng ospital. Amoy amag at lumang tinta ang bumungad sa kanila. Nagsimulang maghalungkat ang team ng Ad Astra Foundation. Isang volunteer ang sumigaw mula sa dulo ng silid. "Sir, meron pong ledger dito. Sirang-sira na, pero may ilang pahina pang buo." Nilapitan nila ito at unti-unting binuklat. Doon nila nakita ang dalawang entry na ikinabigla ni Julian. Baby A-05, male, born April 21, 1985. No maternal name provided. At Baby Nicanor D, male, born October 1984. Mother, Rosa Di Maculangan. Anong nangyari sa mga batang to? Tanong ni Julian. Nanginginig ang tinig. Lumapit si Minda, pinunasan ang noo, at saka naglabas ng mas matinding revelasyon. "Sir, may isa pang doktor na dapat niyong makilala. Hindi lang si Dr. Ernesto Belmonte ang dapat managot. Merong isa pa, dating archivist na tinanggal sa ospital dahil nagpunyag ng anomalya. Nagnangalang Restituto Mangtuto Balagtas." Mabilis ang naging kilos ni Julian. Sa tulong ng legal team at ng ilang dating tauhan ng ospital, natunton nila si Mangtuto, isang retiradong medtech na ngayon ay nakatira na sa probinsya ng Quezon, sa isang maliit na bahay sa gilid ng bundok. Dinalaw nila ito, dala ang kopya ng mga dokumento at ilang lumang larawan. Si Mangtuto, na nooy halos 80 taong gulang na, ay hindi na halos makalakad, ngunit malinaw pa ang alaala. "Hindi ko afalaing, may hahabol pa sa kasaysayang yan," aniya habang nanginginig ang kamay. "Pero kung gusto mong marinig ang totoo, heto, noong 1985, may panibagong protocol ang Tondo General. Lahat ng batang iniwan o hindi kinuhanan ng kumpletong maternal details ay inirerekomendang ipasok sa private adoption. At sa ilalim ng proyektong kalakbay ng DOH noon, may mga doktor na pinayagang kumalap ng mga bata para sa international placement.
Pero ang totoo, maraming sanggol ang pinamudmod sa mga mayayamang pamilya, kadalasay may kapalit na pera. Napalunok si Julian. Kasama po ba ang mga Romero sa prosesong yun? Tanong niya, pinipilit maging kalmado. Hindi ko masabi ng buong tapang. Sagot ni Mang Tuto, pero may isang pagkakataon na may batang hindi ma-verify kung anak ng isang nanay at biglang lumitaw sa talaan ng mga for adoption. Hindi tinukoy kung saan napunta, pero ang pirma sa release form ay peke. Iyon ang pinangalan ng Baby A05. Ipinakita ni Julian ang larawan ng kanyang baby blanket. May nakasulat na Julian, Abril 1985. Tinitigan ito ni Mang Tuto at matagal siyang hindi nagsalita. Yan yon, mahinang bulong niya. Yan ang kumot na laging sinasabi ni Minda noon. Ang bata raw na may Julian ay nawala sa records, pero nakita ang kumot sa ibang file. Inilapit nila ito kay Dr. Ernesto. Mas lalo pang lumalalim ang kwento, kaya agad na pinatawag ni Julian ang kanyang mga abogado at humiling ng court order upang siyasatin ang dating medical records ni Dr. Ernesto Belmonte. At sa isang bank raid, natagpuan ang isang USB drive sa safety deposit box nito. Sa loob ng file, isang spreadsheet ng mga batang ipinanganak mula 1983 hanggang 1986. May annotation sa gilid, cleared for placement, no ID mother, pending donor confirmation. At sa isang entry, nakalagay ang pangalan, Julian R. Julian napigilan. Ang mapaluha. Sa sandaling iyon, naisip niyang totoo ang kabuuan. Siya ay sanggol na nawala sa sistema, ginamit bilang produkto ng isang malupit na kalakaran, at ibinigay hindi sa masamang mga magulang, kundi sa mga taong may mabuting intensyon, ngunit nadamay sa maruming laro ng mga makapangyarihan. Kaagad na ipinasa ang mga dokumento sa ombudsman, sabay press conference. Hindi ko sisirain ang pangalan ng mga nag-alaga sa akin, ngunit isa sa publiko ko ang sistemang ginamit para pagkakitaan ang mga sanggol. Ako na mismo ang patunay na may mga kwento tayong hindi piniling mabuo sa ganitong paraan. Sa parehong linggo, muling binisita ni Julian si Rosa. Mag-isa itong nag-aayos ng halaman sa maliit na bakuran ng inuupahang apartment. Bungad niya habang ibinababa ang isang papel sa harap ng mesa. Eto na, malinaw na. Anak ako ni Nicanor. Apo mo ako, tumigil si Rosa. Dahan-dahang napaupo. Tinitigan niya ang papel saka inilapit ang dalawang kamay sa dibdib. Ilang taon akong nagtanong kung nasaan ang anak ko. Hindi ko inakalang darating ka. Hindi bilang paslit, kundi bilang lalaking nakapagsalita para sa lahat ng nawalan. Patawarin mo ako kung hindi kita nalaban noon. Lumapit si Julian, lumuhod, at niyakap siya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Nay. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako natutong magtanim ng galit. Dahil ikaw ang patunay na kahit walang pangalan ang papel, pwedeng buuin ng isang tao ang puso ng isa pang nawawala. Mula sa puntong iyon, naging mas malinaw ang misyon ni Julian. Hindi na lamang ang paghahanap sa sarili, kundi ang pagbibigay ng tinig sa libu-libong sanggol na nawala ng katauhan. At sa piling ni Rosa, habang sila'y magkasamang naghahanda ng simpleng almusal, mas naging buo ang kanyang pag-unawa sa tunay na pamilya. Hindi ito nagsisimula sa dugo, kundi sa pagpili, sa pagtanggap, at sa matagal na paninindigan sa gitna ng kawalang katiyakan. Pagkalipas ng isang buwan mula nang makuha ang huling piraso ng puzzle, muling bumalik si Julian sa harap ng publiko. Ngayon, hindi bilang isang CEO na naghahanap ng pagkakakilanlan, kundi bilang isang saksi na magbubunyag ng masalimuot na sistema ng ilegal na pag-aampon na halos nakalimutan na ng kasaysayan. Sa isang espesyal na sesyon ng Senado na tinutukan ng buong bansa, nakaupo si Julian sa gitna ng mga senador, dala ang mga dokumentong galing sa ospital, testimonya ni Nurse Minda, at ang digital archive mula sa safety deposit box ni Dr. Ernesto Belmonte. Ang itinuturing na child placement program ng dekada 80, panimula niya sa harap ng mikropono, ay isang makinaryang nilikha upang i-turn over ang mga sanggol mula sa mahihirap na ina patungo sa mga pamilyang may kakayahang magbigay ng donasyon. Ngunit hindi lahat ng ito ay may pahintulot. Maraming ina ang nalinlang, maraming bata ang nawalan ng pangalan. Ako po mismo ang ebidensya.
Sa likod ng salamin sa gallery, tahimik na nakaupo si Rosa. Suot ang puting blusa at itim na palda na pinili ng staff ni Julian para sa opasyong yon. Hinahaplos niya ang luma niyang singsing habang pinapanood ang apo niyang nagsasalita sa gitna ng mga matataas na opisyal. Nakaalalay sa kanya si Franco Di Maculangan, tahimik ngunit handang magsalita kung kinakailangan. Matapos ang testimonya, tinawag ng Senate Blue Ribbon Committee si Dr. Ernesto Belmonte upang sagutin ang mga paratang. Sa una, mariin ang pagtanggi ng matandang doktor. Nakasuot ito ng maayos na suit at may hawak pang balangkas ng dokumento na aniyay malisyosong peke. Ngunit sa ikalawang araw ng pagdinig, pinakita sa kanya ni Julian ang isang video file. Isang matandang nurse na tumestigong noong 1985, mismong si Dr. Belmonte ang nagrekomenda sa pagbura ng mga pangalan ng ina sa 6 na bagong panganak, kabilang ang isang sanggol na pinaniniwalaang si Julian. Doon napayuko ang doktor. Sa huli, umamin. Oo, aniya, may ganitong sistema. Ginawa ko ito bilang bahagi ng direktibang palakasin ang International Adoption Program noon. Ginamit naming argumento ang kapakanan ng mga bata. Pero ngayon, kung kasalanan iyon, tatanggapin ko. Wala akong kinita. Ngunit tinanggap ko ang sistemang may sira mula sa simula. Hindi na tinapos ng mga senador ang tanong. Sa halip, iniakyat agad sa Department of Justice ang kaso ng systemic child trafficking noong dekada 80 at ipinasailalim sa joint investigation ng DOJ at Commission on Human Rights ang mga ospital at ahensya na sangkot. Naging frontliner ng kampanyang ito ang foundation na itinatag ni Julian, UGAT. Ugnayang Ginapasang Alingawngaw ng Tinig, isang national initiative na layuning i-digitize, i-rehabilitate at i-trace ang mga batang ipinanganak noong 1980-1995 na may incomplete maternal data. Naging pangunahing spokesperson si Julian, ngunit hindi niya kailanmang inilayo si Rosa sa kilusang ito. Sa katunayan, sa unang press conference ng UGAT, iniharap niya ang matanda at iniabot ang simpleng medalya na may ukit na ina ng hustisya. Nang tanggapin ito ni Rosa, hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Hindi po ako perpektong ina, ani Rosa, pinapanood ng mga mamamahayag. Pero sa loob ng 30 taon, hindi ako huminto sa panalangin. Ngayon ko nauunawaan, ang ina pala ay hindi lang yung nagluwal, kundi yung handang maghintay kahit walang kasiguruhan. Kasabay ng pagbubunyag, ibinahagi rin ni Julian ang personal na kwento ni Nicanor. Ayon sa records ng Maritime Agency sa Italy, si Nicanor ay isang elektrisyan sa isang barkong pangisda na sumabog sa may baybayin ng Sicily noong 2008. Bagaman hindi na-recover ang kanyang katawan, naitala sa Embahada ng Pilipinas ang kanyang DNA bilang bahagi ng repatriation protocol. Dito natukoy ang koneksyon kay Franco at sa bandang huli, kay Julian. Wala na si Itay para yakapin ko, wika ni Julian sa isang panayam. Pero ang naiwan niyang alaala ay isang singsing, isang sulat, at ang paniniwala na kahit hindi niya ako nasamahan, ginusto niyang ipaglaban ako. Sapat na iyon para buuin ko ang buhay na hindi niya na kayang tapusin. Ang buong bansa ay tila napayakap kay Julian, lalo na sa pagsusumikap niyang igawad ang hustisya hindi lamang sa sarili, kundi sa marami pang nawalan ng pagkatakilanlan. Ginawaran siya ng Presidential Award for Social Justice Advocacy. At ang Ad Astra Holdings ay tinanghal na Social Enterprise of the Year. Hindi lamang dahil sa kontribusyon nito sa renewable energy, kundi dahil sa pagpupunyaging palalimin ang tunay na CSR. Isang serbisyo sa lipunan na may mukha, pangalan at puso. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nagbago ang ugali ni Julian. Sa isang maaliwalas na hapon sa rooftop ng Ad Astra Tower, nakaupo siya sa tabi ni Rosa. Pareho silang may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Sa ibaba, tanaw ang lumalagong community shelter na pinangalanan nilang Bahay ni Nicanor. Nay, tanong niya, nang mawala si Itay, anong sinabi niyo sa Diyos? Wala, sagot ni Rosa, sabay ngiti. Wala akong nasabi, kasi galit ako. Pero araw-araw kong inulit ang isa lang. Kung may anak siya, pakita mo sa akin. Nagkatinginan sila at sa katahimikan ng gabi,
Sabay nilang pinanood ang mga ilaw ng syudad. Ilang taon na ang nakalipas mula nang lumapit ang isang kuskusing babae sa hotel. Wala sa sarili, may dalang kariton at ngayoy nakaupo sa tabi ng apo niya sa isang gusaling gawa sa liwanag. Hindi lamang kuryente, kundi liwanag ng katotohanan. Hindi man nila nabawi ang lahat ng nawala, ibinalik sa kanila ng pagkakataon ang karapatang bumuo ng bagong kasaysayan. Isang kasaysayang hindi na isinusulat ng iilang may kontrol, kundi ng mga taong may tinig, may tanong at may tapang na sumagot sa bawat sakit ng kahapon. At sa loob ng puso ni Julian, alam niya, ang buong buhay niya ay hindi pala isang kwentong nagsimula sa ospital form na blanco, kundi isang epic ng pagmamahal, paglaban at muling pagkakatagpo. Isang kwento na mula sa araw na iyon ay hindi na niya kailanmang ikakahiya. Hindi pa man lubos na nakakahinga mula sa mga pagdinig at public testimonies. Muling dumagsa ang atensyon kay Julian Romero nang inanunsyo niya ang pagsasampa ng 300 million peso civil case laban sa mga Belmonte, hindi para sa personal na gantimpala, kundi bilang simbolikong paghingi ng hustisya para sa libu-libong sanggol na nawalan ng boses sa sistemang nilikha ng mga ospital, doktor at pribadong institusyong matagal nang hindi napapanagot. Ang halagang ito, pahayag ni Julian sa media, ay hindi para sa akin, kundi para sa mga pamilyang iniwan ng sistemang ginawang negosyo ang pagiging magulang. Itutok natin ang danyos sa pagbuo ng isang pambansang pondo na susuporta sa reintegrasyon ng mga batang nawalay at mga magulang na walang kayang legal na lumaban. Ang kalahati ng halagang yon, higit 150 milyon, ay agad inilipat ni Julian sa bagong itinatag na National Fund for Anti-Infant Trafficking Initiative, NAFITI, isang makabagong institusyong layuning pondohan ang DNA matching, free legal aid at psychosocial programs para sa mga batang nawawala at kanilang mga pamilya. Hindi nagtagal, kinilala ito ng Department of Justice bilang kauna-unahang state-partnered civil-led platform para sa ganitong uri ng mga kaso. Kasunod ng panibagong proyekto, tinupad din ni Julian ang isa sa pinakamahahalagang personal niyang pangako, ang pagbibigay ng bahay kay Rosa. Isang modernong townhouse ang ipinatayo sa Quezon City. May hardin sa likod, 2 silid at sariling kusina. Wala itong marangyang palamuti, ngunit bawat sulok ay may alaala ng pagsisimula. Ang pader ay pinapinturahan niya ng mapusyaw na asul, kulay ng himpapawid sa umaga, dahil sabi ni Rosa, umaga, yan ang kulay ng paniniwala kong babalik ang anak ko noon. Pagpasok sa bahay sa unang gabi, tinanong ni Rosa habang hinahaplos ang bagong sofa, "Hiho, hindi ba sobra na ito? Baka sabihin ng tao pinapaboran mo ako." Mumiti si Julian, tinapik ang kanyang kamay. "Kung ang buong mundo ay may utang sa iyo, ito pa lang ang una kong bayad." Hindi ito bayad sa dugo. Bayad ito sa pananalig mo na hindi natulog kahit walang kasiguraduhan. Sa tapat ng townhouse, ipinatayo ni Julian ang isang soup kitchen na pinangalanan niyang Kusina Municanor. Layunin nitong pakainin araw-araw ang daan-daang informal settler na naninirahan sa paligid at magsilbing community center para sa mga batang nangangailangan ng gabay. Si Rosa mismo ang tumayo bilang honorary kitchen mother. Siya ang nagpaplano ng mga menu, nagtuturo sa mga nanay kung paano magluto ng abot-kayang pagkain na masustansya. Araw-araw makikita siyang nakasuot ng apron na may burdang para sa lahat ng nawalan, may handang mag-alaga. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin ng soup kitchen, dumating si Lourdes Romero, ang inaampon ni Julian. Mahina na ang kanyang hakbang, hawak ang baston, ngunit buo pa rin ang dignidad sa kanyang mukha. Hindi ito ang unang pagkikita nila mula nang lumabas ang katotohanan. Ngunit ito ang unang pagkakataong magkausap sila sa mas tahimik at personal na lugar. "Ma'am Lourdes," mahinang bati ni Rosa habang inaalalayan ang matanda sa upuan. Ngumiti si Lourdes, saka mahinahong nagsalita. "Hindi ko kayo napuntahan agad. Sa dami ng ingay sa paligid, akala ko'y baka mas makakabuti kung manahimik muna ako. Pero ngayon ko naisip, ang tunay na ina ay hindi dapat mahiya sa kapwa-ina." Tumulo ang luha ni Rosa at inabot ang kamay ng matanda. "Salamat po sa pag-alaga sa kanya. Kahit hindi ko kayo kilala noon, alam kong hindi siya napabayaan.
Tugon ni Rosa, pinipigil ang hikbi. Tama ta, sagot ni Lourdes. At ikaw din, kahit hindi ikaw ang tumapos ng pagpapalaki sa kanya, ikaw ang nagsimula, kaya't pareho tayong may karapatan sa kanyang pagmamahal. Magkayatap silang dalawa sa harap ng mga kusinero at mga batang lumulundag sa paligid. Isa iyong tanawin ng dalawang mundo na tila ba hindi dapat nagtagpo. Ngunit pinagtagpo pa rin, hindi para maglaban kundi para magpatawad at magbigay daan sa mas malalim na pangunawa ng pamilya. Mula sa araw na iyon, naging tuloy-tuloy ang pagbubuo ni Julian ng tinatawag niyang programang Pang-Ugat. Isang serye ng mga proyekto na naglalayong hindi lamang hanapin ang mga nawawalang koneksyon kundi patibayin din ang kasalukuyang pamilya. Itinayo rin ang Dimakulangan Archive Center na nakatayo sa loob ng isang public university kung saan maaaring magsaliksik ang sinuman ng personal na tala, genealogy records at access sa tulong legal at medikal para sa mga taong apektado ng illegal na adoption sa nakaraan. Tuwing Sabado, nagtuturo roon si Rosa sa mga batang ampun kung paano gumawa ng sariling lutuan gamit ang lumang lata. Hindi mo kailangang may magulang para maging buo, sabi niya minsan sa batang umiiyak. Pero kung may pagkakataong kilalanin mo sila, yakapin mo. Dahil pag nahanap mo ang pinanggalingan mo, mas magiging malinaw ang pupuntahan mo. Sa unang anibersaryo ng pagkakatatag ng Ugat Foundation, ginanap ang isang pagdiriwang sa mismong kusaling pinondohan ni Julian. Tumalo ang ilang kinatawan ng Senado, mga NGO, at ilan sa mga inang nakahanap muli ng kanilang anak. Sa gitna ng programa, inanyayahan si Rosa sa entablado. Bitbit ang mikropono, humarap siya sa higit 300 tao. Hindi ko inakalang darating ako sa panahong ito, wika niya, nangingilid ang luha. Na mula sa pamumulot ng plastik, mapupunta ako sa puntong may maririnig ang boses ko. Pero hindi ito dahil sa akin, dahil ito sa isang batang lalaki na huminto sa gitna ng ulan. Inanong ang pangalan ko at naniwalang ako ay may halaga. Lumapit si Julian sa entablado. Niyakap si Rosa. Nay, bulong niya sa gitna ng palakpakan. Salamat sa lahat ng paniniwalang hindi mo binitiwan. Sa pagtatapos ng programa, tumugtog ang isang kwarteto ng Somewhere Over the Rainbow. Hindi man naging makulay ang simula ng kanilang kwento, ang wakas ay may sinag ng pag-asa, hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong tinanggalan ng pagkakataong makapagsimula muli. Sa araw-araw na hinaharap nila, isa ang malinaw. Ang sugat, gaano man kalalim, ay maaaring humilom. At ang pamilya, gaano man kaputol, ay maaaring buuin. Sa isang mundo ng kawalan ng katiyakan, ang simpleng yakap ng isang nay at ang paninindigan ng isang anak, ang siyang magiging ilaw na muling magbibigay saysay sa lahat ng nawala. Mula nang itatag ang Ugat Foundation at Nafiti, lumipas ang 5 taon na parang nagpalit lamang ng kulay ang mga dahon ng kalendaryo. Ngunit sa bawat pag-ikot ng panahon, ay unti-unting nabuo ang mundong dati pinapangarap lang ni Julian at Rosa. Sa kasalukuyan, 3 bansa na ang may satellite offices ng kanilang programa: Vietnam, Indonesia at Thailand. At itinataas ito ng ASEAN Secretariat bilang modelo ng transnational cooperation laban sa infant trafficking. Tuwing may regional summit, laging inaanyayahan si Julian upang magbahagi ng karanasan. Ngunit sa puso niya ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilang ng mga opisina, kundi sa dami ng pamilyang muling nagkakatagpo. Nasa huling linggo ng Marso, nang bumalik si Julian sa Maynila, sakay ng eroplano mula Bangkok. Habang lumilipad ang eroplano, sa ibabaw ng mapusyaw na dalampasigan ng Luzon, binuklat niya ang programa para sa nalalapit na seremonya, inaugurasyon ng Parque de Nicanor, Tondo Dump Reclamation. Ito ang dating tambakan na sa tulong ng national at private funding ay ginawang tulong ektaryang pampublikong hardin. May playground, amphitheatro at greenhouse. Isang linya ang tumimo sa kanya. Ang basura ng kahapon ay magiging binhi ng bukas. Napangiti siya. Naalala niya ang kariton ni Rosa, ang kariton na dating naghila sa kanya sa yapak ng nakaraan. Dumating ang araw ng inaugurasyon. Maliwanag ang araw, ngunit preskong humahaplos ang simoy na galing sa Manila Bay. Sa gitna ng bagong damuhan, nakatayo ang rebultong tanso ni Nicanor Dimakulangan. Nakangiti, may hawak na maliit na barko, sa gisag ng pangarap na hindi natapos sa dagat. Sa harap ng rebulto,
Nakaupong mahinahon si Rosa sa puting bangko, suot ang simpleng bestida na kulay bughaw. Sa tabi niya naglalaro ang dalawang batang lalaki, mga anak ni Franco. Nagpapaunahan sa sariwang damo. Hawak ang dekahoy na eroplanong pasalubong ni Julian. Lumapit si Julian kay Rosa. Hinaplos ang balikat ng matanda. "Lola," tawag niya, salitang hindi pa rin niya napagsasawaan. "Bukas na ang parke. Para ito sa'yo, para kay Itay, para sa lahat." Sumilay ang luha sa mata ni Rosa. Ngunit hindi iyon luha ng pangungulila, kundi luha ng pasasalamat. "Apo," sagot niya. "Butit naisip ninyong gawing hardin ang dating tambakan. Alam mo, sa bawat tinik ng basura noon, may pangarap akong nakabaon." Bago mag alas 10, dumating ang alkalde ng Maynila kasama ang City Council. May dala siyang malaking susi na yari sa kahoy at pilak. "Aling Rosa, ani ng alkalde, honorary kipo ng bagong public daycare na itatayo sa loob ng parke." Lumapit ang mga batang taga-Tondo, nagsisigawang, "Nanay Rosa! Nanay Rosa!" Parang himala, ang babaeng tinawag dati ng mga batang kalsada bilang basurera ay ngayon tinatawag na nanay. Pinanggap ni Rosa ang susi, nanginginig ang kamay at hinalikan ito. "Para sa inyo to mga anak," kanyang wika, "para di na ninyo kailanganing manguha ng bote para makakain." Samantala, nakaupo sa isang puting upuan sa lilim ng punong agoho si Lourdes Romero. Mahina na ang tuhod, ngunit pinilit niyang dumalo, nakasuot ng cream na barong style na blouse. Napansin ni Julian, kaya agad siyang lumapit at inalalayan ng inaampon. "Ma, salamat sa pagdating," bulong niya. Hinawakan ni Lourdes ang kamay niya. "Anak, kahit saan ka pa magpunta, nandito ako. At kahit ano pang apelyido mo, anak kita sa puso." Pagkaraan, tumayo si Lourdes na may kaunting pagsusumikap at nagtungo kay Rosa. Sa harap ng lahat, marahang hinawakan ni Lourdes ang kamay ng matanda. "Salamat," mahina niyang sampit. "Dahil sa pag-ibig mo, natuto rin akong palayain ang anak ko." Napasandal si Rosa, pinisilang palad ng ginang. Dalawang ina, isa sa dugo, isa sa pag-aaruga, nagtagpo at nagkapit kamay. Waring kinumpirma ng tadhana na maaari talagang magsanib ang dalawang puso kahit magkaibang landas. Pagdating ng hapon, nagsimula ang mini fair sa parke. May palarong tumbang preso, booth ng libreng medical check-up at storytelling corner kung saan si Franco mismo ang nagkukwento ng pakikipagsapalaran sa dagat. Sa gitna ng kasiyahan, may string quartet na tumugtog ng What a Wonderful World. Lumipad ang mga sabon-bula mula sa mga mumunting makina sa gilid ng stage, sumasalamin sa sikat ng araw. Habang pinagmamasdan ni Julian ang tanawin, naramdaman niyang tila na puno ang puwang na matagal ng hungkag. Ang paghahanap na nagsimula sa lumang birth certificate ay humantong sa tanawin ng mga batang nagtatakbuhan, mga magulang na muling nagkatagpo at dalawang pamilyang minsang pinaghati ng kapalaran, ngunit ngayoy iisa sa pagdiriwang. Nang kumagat ang dilim, pinailawan ang LED lanterns na nakakabit sa bawat puno. Sa tabi ng rebulto ni Nicanor, may maliit na entabladong kahoy. Hiniling ng alkalde kay Rosa na magsalita muli, ngunit itinulak ni Rosa si Julian pasulong. "Apo, ikaw na," wika niya. "Boses mo ang narinig ng mundo." Humakbang si Julian, ngunit sa halip na magsalita agad, hinawakan niya ang mikropono at lumingon kay Rosa. "Lola, kung wala ka, wala ako rito." Binalingan niya ang karamihan. "Aking mga kababayan, ang araw na ito ay hindi pagtatapos, kundi panimula ng mas malawak na laban. Mula sa Tondo, dadalhin natin ang modelo ng parke at soup kitchen sa bawat lungsod na nangangailangan. Hindi lang natin ibinabalik ang nakaraan, binubuo natin ang bukas." Nagpalakpakan ang mga tao. Matapos ang talumpati, bumaba si Julian at muling naupo sa tabi ni Rosa. Tinapik siya ni Franco sa balikat. "Kuya, salamat," aniya, "dahil binigyan mo ako ng pamilya na hindi ko akalain." "Mas salamat sa iyo," tugon ni Julian, "dahil pinalawak mo ang ibig sabihin ng salitang kapatid." Maya-maya, tumugtog na naman ang kwarteto. Sa pagkakataong ito ay Over the Rainbow. Umihip ang banayad na hangin at sa bawat nota parang sinasalin sa musika ang mga patak ng luha, pawis at dugo na dumaan upang mabuo ang tanghaling iyon. Pumikit si Rosa, pinakinggan ang tunog ng biolin na sumasayaw sa hangin.
sa kabahagyang humilig sa balikat ni Julian. Alam mo anak, marahan niyang bulong, hindi kailangang perpekto ang dugo para buuin ang perpektong puso. Sa puso, pare-pareho tayong may puwang para magmahal. Hindi kumibos si Julian, ngunit sa ilalim ng mga ilaw ng parke, humigpit ang yakap niya sa matanda. Para bang sa kabila ng lahat ng nagbago, may isang bagay na mananatiling di magbabago. Ang tibok ng pusong natagpuan, ang pangakong ipagpapatuloy ang laban, at ang pamana ng pag-ibig na, gaya ng mga ilaw ng bagong hardin, ay patuloy na magniningning. Hindi dahil walang dilim, kundi dahil pinili nitong magbigay liwanag sa kabila ng lahat.